Maraming sports car at supercar ang rumaragasa sa kalsada habang nagkakarera sa Odawara Pikes Peak. Subalit dahil sa lumalalang kakulangan sa fossil fuel at sa mga alalahanin tungkol sa kalikasan ay tumigil na ang produksyon ng mga sasakyang gumagamit ng internal combustion engine, at bilang resulta ay naging endangered species na ang mga high-powered sports car. Gayunpaman, may isang bagong motorsport series na biglang sumikat sa Japan. Isa lang ang pangunahing regulasyon nito, at iyon ay dapat pare-pareho ang grip-weight ratio ng bawat sasakyan. Ang pangalan ng sikat na motorsports na ito ay MFG. Sa Haneda Airport, dumating si Kenotto Rivington mula sa England at bumungad dito ang isang malaking TV screen na nagpapakita ng MFG event, kung saan isa si Ava Sean sa mga nagmamaneho ng Nissan GT-R. Napansin ni Kenotto ang napakaraming fans na nanonood ng event, mas marami kaysa sa nakasanayan niya sa kanyang bayan. Kinahapunan, habang naglalakad pa uwi si Ren ay tinawagan ito ni Wakana. Excited si Wakana nang malaman na may isang lalaking galing England na titira bilang bisita sa bahay ni Ren, pero para kay Ren ay hindi siya gaanong interesado at hindi rin siya naniniwala sa love at first sight. Kasunod yun, naalala niya ang nangyari sa MFG event noong araw na iyon, kung saan nilapitan siya ni Ava upang mas makilala sana siya. Ngunit halos wala namang interes si Ren kay Ava, kaya hindi niya sinabi ang tunay niyang pangalan at sa huli ay ang MFG name niya na lamang na MFG-A7 ang ibinigay niya. Para kay Ren, mahuhulog lamang siya sa isang lalaking cute para sa kanya, anuman ang sabihin ng iba at hindi lang dahil sa itsura nito. Pagkarating ni Ren sa kanilang bahay ay natigilan siya nang makita ang kanilang bisita na si Kenotto. Hindi niya agad maintindihan ang nangyayari hanggang sa lumapit si Kenotto upang makipagkamay. Dahil sa sobrang pagkabigla ay mabilis na nagdahilan si Ren na may kailangan pa siyang gawin na homework para makapunta na agad siya sa kanyang kwarto. Pagkapasok ni Ren sa kanyang silid ay lalo siyang kinabahan at natarante sa mga pangyayari, at pakiramdam niya ay taliwas siya sa mga sinabi niya kanina bago siya umuwi. Kinabukasan, sa istasyon ng tren ng Odakyo Keteis Enoshima ay sinalubong si Ren ng sabik na si Wakana at tinanong siya nito tungkol sa bago nilang bisita. Ngunit nalungkot si Wakana dahil hindi siya nakapagpakita ng kahit na anong litrato niyon, at wala rin siyang ideya kung bakit ba talaga iyon naroon sa Japan. Kasabay ng pangyayaring iyon ay bumisita si Kenotto sa shop ni Ogata, at doon ay ipinaliwanag nito kay Kenotto ang kakaibang regulasyon ng MFG tungkol sa standardized grip weight ratio. Dahil sa pagiging kakaiba ay marami umano ang tumawag doon na regulasyon ng mayayaman, dahil mas madaling pumasa ang mamahaling European cars kahit hindi na masyadong i-modify. Gayunpaman, masaya pa rin si Kenotto na magkaroon ng kahit anong sasakyan para maranasan umano ang MFG. Pagkatapos ay binuksan ni Ogata ang pinto ng garahe at ipinakita kay Kenotto ang lumang sasakyan. Habang sinasabi ni Ogata na simpleng manual car lang iyon ay tila natuwa naman si Kenotto at sinabing sanay siyang magmaneho ng ganoong klase ng sasakyan noong nasa academy pa siya. Nang araw ding iyon, nagkataon namang nagkita sina Kenotto at Ren sa isang istasyon ng tren, kaya nagpa siya ang dalawa na sabay na silang umuwi. Habang naglalakad ay tinanong ni Ren si Kenotto kung saan ito nanggaling, kaya sinabi ng binata na galing siya sa Tokyo para bumisita sa British Embassy sa Yatsuya, at bumili na rin umano siya ng bagong cellphone. Sinamantala naman ni Ren ang pagkakataon para tanungin si Kenotto kung maaari ba silang magpalitan ng numero, nang sa ganon ay makakatawag umano sila sa isa't isa kapag may kailangan, at pumayag naman si Kenotto. Pagkatapos niyon ay humingi rin si Ren ng litrato nilang dalawa dahil gusto umano niya itong ipakita sa kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, hanggang sa naisipan ni Ren na tanungin si Kenotto kung bakit ito pumunta sa Japan. Sinabi ng binata na iisa lang ang dahilan, at iyon ay ang hanapin ang nawawala niyang ama. Kinabukasan, sa paaralan ay excited na tinanong ni Wakana si Ren tungkol sa litrato ni Kenotto. Nang ipakita na ni Ren ang litrato ay agad na kinuha ni Wakana ang cellphone at ipinakita iyon sa iba pang babae na naroon, at kapwa nagulat ang mga ito sa itsura ng binata. Doon naisip ni Ren na gwapo nga talaga si Kenotto, sabay naalala nito ang nakaraan kung saan ipinakita sa kanya ni Kenotto ang litrato ng ama at ina niyo na kuha pa 20 taon na ang nakalipas sa isang bayan na tinatawag na Kamakura. Nang sabihin ni Kenotto na gusto niyang bisitahin ang bayan ay sinabi ni Ren na malapit lang ang Kamakura at maaari niya itong tulungang hanapin ang lugar na iyon. Kinabukasan, pumunta si Ava sa opisina ng MFG at kinausap ang isang manager tungkol sa pangalan at edad ng Angel number 7, ngunit sinabi ng opisyal na hindi niya maaaring ibunyag ang personal na impormasyon nito. Dahil doon ay tinanong na lamang ni Ava kung alin ang susunod na karera ng Angel, nang biglang makita niya si Kenotto na pumipirma ng isang form sa tabi niya. Pagkatapos niyon ay sinundan niya ito at ipinakilala ang kanyang sarili, at nakilala naman siya ni Kenotto dahil marami umano siyang tagahanga sa England.
Ipinakilala rin ni Kinata ang kanyang sarili kay Ava at sinabi na siya ay sasali sa qualification ng MFG sa huling araw nito. Pagkatapos ay niyaya ni Ava si Kinata na kumain sa isang kalapit na Japanese restaurant, at doon ay napanood nila si Michael Beckenbauer na nagmamaneho ng Porsche Cayman papunta sa nangungunang pwesto. Habang hinihintay ang kanilang pagkain ay ipinaliwanag ni Ava kay Kinata na mas maliit ang sukat ng Cayman kumpara sa Porsche 911, at ibinahagi nito ang ilang impormasyon tungkol kay Beckenbauer. Pagkatapos nyon, bumisita si Kinata sa talyer ni Ogata at nagkaroon sila ng kaunting usapan. Sinabi ni Ogata na ang isa sa mga kotse niya ay sumali na sa MFG dati kaya wala nang kailangang baguhin o ayusin pa doon. Humanga si Kinata nang malaman na si Ogata mismo ang driver ng sasakyang iyon noon, ngunit inamin ni Ogata na hindi niya naipasa ang qualifications dahil natakot siya sa isa sa mga pababang daan sa Section 3 ng karera. Aminado rin si Ogata na mas bagay siya sa pagmamodify ng mga kotse kesa sa pakikipagkarera, kaya ganoon na lamang ang hilig niya sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina. Nang araw ding iyon, bumisita sina Kinata at Ren sa isang shrine sa Kamakura kung saan umano kinunan ang litrato ng mga magulang ni Kinata. Sinabi ni Kinata kay Ren na matagal na niyang pangarap na mapuntahan ang lugar na iyon dahil pakiramdam niya ay iyon ang tahanan ng kanyang puso. Natuwa at naantig si Ren kaya niyaya niya si Kinata na magbigay ng alay sa templo. Ginawa nila iyon at pagkatapos ay sabay na nanalangin. Kinabukasan, nagmamadaling umalis si Ren para sa kanyang trabaho kaya hindi na nito nagawang makapag-almusal man lang. Pagkaalis ng dalaga ay saka palang naalala ni Kinata na may sarili nga rin pala siyang event sa araw na iyon. Sa punong tanggapan ng MFG ay binanggit ni Fumihiro Joyo, ang general manager ng MFG, ang tungkol kay Kinata na gustong makilala ni Rie Takahashi, ang general executive manager, ngunit nagtaka ito nang nalaman na hindi pa iyon dumarating. Sa broadcasting station naman ng MFG, nagbibigay si Yoji Tanaka ng live commentary para sa nalalapit na qualification rounds. Nang marinig ni Kinata mula sa broadcast na ang mapipiling 15 mula sa 302 na kalahok ay tatawaging Godly 15 ay bahagyang natigilan ito, at pagkatapos ay humingi agad ng paumanhin kay Ogata at nagbabala na posibleng maupad ang bagong gulong ng sasakyan pagkatapos ng karerang iyon. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang karera, at habang nagaganap iyon ay biglang nakita ng dalawa si Ava sa lugar. Nagulat si Ogata nang malaman na dati nang nagkita sina Ava at Kinata. Maya-maya pa, sinabi niya kay Kinata na malapit na ang pagkakataon nito para sa qualification round, kaya isinama niya ang dalawa at ipinakilala ang 86 GT na handa na para mamaya. Habang pinaandar ni Kinata ang sasakyan, binigyan siya ni Ava ng ilang mahahalagang impormasyon, kabilang na ang mga pangunahing detalye tungkol sa Odawara Pikes Peak. Sinabi pa ni Ava na kahit siya ay hindi pa rin kabisado ang buong ruta kahit ilang beses na siyang nag-practice doon. Sinabi naman ni Kinata na nakabisado niya na ang buong ruta matapos lamang iyong daanan ng 3 beses, bagay na hindi mapaniwalaan ni Ava at inisip na biro lamang iyon. Gayunpaman ay pinayuhan niya si Kinata na gamitin lamang ang 70% ng potensyal ng kotse sa paakyat na bahagi, at 50 hanggang 60% naman sa pababang bahagi ng Sector 3. Pagkatapos noon, dinala na ni Kinata ang kotse papunta sa inspection table. Kasabay niyon ay binanggit naman ng commentator na ang rookie na si Kinata Kitagira na ang susunod sa round, bagay na ikinagulat ni Ren. Bilang angel sa starting point ay nasilayan niya si Kinata sa pulang 86 GT na nasa unahan niya. Habang nagsisimula ang countdown, napansin ni Ava mula sa opisina na tila nagulat si Ren kaya nagtaka ito kung ano ang dahilan. Nang matapos ang countdown ay mabilis na umarangkada si Kinata, at sinusundan ito ng isang AI drone papunta sa kanyang qualification round. Sa bahay naman ni Ren ay pinapanood ni na Mr. Sionji ang nangyayari sa telebisyon, nang biglang mapansin ng ama ni Ren na ang apelyidong ginamit ni Kinata sa event ay Kitagira imbes na Rivington. Inisip ni Mayuko na ginawa iyon ni Kinata upang magpadala ng mensahe sa nawawalang ama, nang sa ganon ay malaman niyo na hinahanap siya ng kanyang anak. Nagtaka si Mr. Sionji at sinabing pumunta pa talaga doon si Kinata para hanapin ang ama na nang iwan sa sariling pamilya. Hindi napigil ang maiyak ni Mayuko dahil sa awa habang iniisip si Kinata at ang dahilan kung bakit nito iyon ginagawa, at saka sinabing pupunta na muna siya sa silid dahil hindi niya na kayang manood pa. Samantala, binabantayan ni na Ogata at Ava si Kinata at kinakausap nila ito sa pamamagitan ng headset. Hindi nagtagal ay napansin ni Ava na ang sasakyan ni Kinata ay may numerong 86, kaya sinabi nito na maaaring dihado si Kinata dahil gumagamit umano iyon ng H-pattern manual na kotse, samantalang halos lahat ng ibang sasakyan ay may mas advanced na paddle shifters. Subalit napahinto ang dalawa nang mapansin na ipinapakita sa screen ng computer na nasa ika-54 na posisyon na si Kinata.
Inisip ni Ava na isa iyong system error, dahil ang isang lumang kotse tulad ng 86 GT ay hindi dapat umabot sa ganoong kataas na pwesto. Ngunit lalo pa ang mga itong nagtaka nang makita nilang umangat pa iyon sa ika-53 na posisyon. Doon napagtanto ng dalawa na hindi iyon error dahil naglagay na ng attention flag ang computer sa 86 GT ni Kanata. Napansin din iyon ng commentator ng MFG na si Tinoka kaya laking gulat nito at sinabing sa pagkakaalala niya, ang tanging ibang driver na nakatanggap ng attention flag sa kanyang debut ay si Michael Beckenbauer noong nakaraang taon. Sinubukan naman ni Ogata na ipaliwanag kay Ava, na Noy nalilito pa rin, na maaaring nakatulong ang mahusay na cornering techniques ni Kanata para malampasan nito ang mahigit 200 na racers na may mas malalakas na sasakyan. Ngunit hindi pa rin naniwala si Ava sapagkat iniisip nito na ang regulasyon ng MFG na grip-to-weight ratio ay hadlang pa rin sa sasakyan ni Kanata sa kompetisyon. Naalala ni Ogata ang pagkakataong ipinaliwanag niya sa binata ang tungkol sa regulasyong iyon, kung saan ang mas mabibigat na sasakyan ay nangangailangan ng mas malalaking gulong upang makabawi sa nawawalang grip, na nagreresulta naman sa dagdag na timbang. Kaya tinawag umano ang patakarang iyon na regulasyon ng mayayaman, dahil ang mas mamahaling European models ay halos may perpektong balanse na kahit walang dagdag na modification. Nang araw ding yun, tinanong ni Kanata kung sino ang nakaisip yun, kaya sinabi ni Ogata na iyon ay ang executive organizer ng MFG na si Ryosuke, na kilala sa pagiging napakapribado at halos wala umanong nakakaalam ng kahit anuman na tungkol doon. Kasunod yun ay naisip ni Kanata na isang henyo si Ryosuke. Hindi nagtagal ay natapos na ni Kanata ang Sector 1 ng kurso habang umaangat sa ika-52 pwesto, kaya ipinaalam agad dito ni Ogata na ang susunod na ay ang downhill section nang sa ganon ay mailipat ni Kanata ang brake balance mula sa harap papunta sa likuran. Ngunit hindi makapaniwala ang dalawa nang sabihin ni Kanata na lalo pa niyang bibilisan ang takbo. Doon na napaisip si Ava kung sino ba talaga si Kanata, kaya sinabi ni Ogata ang nalalaman niya na iyon ay nagmula umano sa isang prestihiyosong racing school sa England. Matapos malampasan ni Kanata ang isang kurbada, napansin nito kung gaano kaganda ang pagkakasetup ng preno at kabuoang balanse ng sasakyan ni Ogata, habang umusad ito papunta sa ika-48 pwesto. Habang pinapanood ang lahat ng iyon ay biglang napatawag si Fumihiro kay Ryosuke, na noon ay naghahanda para sa isang operasyon sa ospital. Nang mabanggit ni Fumihiro si Kanata Kitagira ay sinabi ni Ryosuke na bantayan iyong mabuti dahil may potensyal umano si Kanata na maunawaan at malampasan ang regulasyong itinakda nito bilang bahagi ng bagong henerasyon ng MFG. Pagkatapos niyon ay agad na ibinaba ni Ryosuke ang tawag para sa kanyang operasyon, kaya naiwan si Fumihiro na litong-lito at iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Ryosuke sa nabanggit na pag-unawa sa mga patakaran. Hindi nagtagal ay natapos na ni Kanata ang downhill section at nakarating na ito sa uphill section habang umaangat sa ika-44 na pwesto. Nang sabihin ni Kanata kay Ogata na lalo pa niyang bibilisan ay agad na inagaw ni Ava ang headset para sabihin sa binata na para sa isang baguhan na hindi pa kabisado ang kurso ay maaaring malagay ito sa panganib. Ngunit sa halip na makinig ay sinabi pa ni Kanata na parang may pelikula ng kurso na tumatakbo sa kanyang isipan, kaya kailangan umano nitong mag-focus sabay pinatay na ang radyo. Kasunod yun, habang iniulat ng commentator ang pagpasok ni Kanata sa matarik na bahagi ng downhill section ay kinakabahan namang pinapanood ni Ren ang mga pangyayari. Mapapansin naman na nena si Ava kay Kanata dahil sa hindi yun pagsunod sa kanyang mga payo, at sinabi pa na ang mga natutunan yun sa circuit o sa paaralan ay hindi umano gagana sa totoong mundo. Pero habang sinasabi yun ni Ava ay patuloy na umaangat ang pwesto ni Kanata, bagay na napapansin din ni Fumihiro na tulad ng dalawa ay gulat din ang reaksyon. Doon napagtanto ni Ava na talagang target ni Kanata ang Godly 15, pero para kay Ogata ay imposible umano iyong maabot gamit ang isang 86 GT, ngunit plano pa rin ni Ava na hayaan si Kanata na bilasan ang takbo nito ayon sa gusto niya. Bagaman napilitan ay sinunod pa rin ni Ogata ang sinabi ni Ava na sabihin kay Kanata na may 26 na kotse pa ang nasa unahan yun sa pwesto. Nang marinig iyon ay mas lalo pang binilisan ni Kanata ang takbo ng sasakyan, kaya naman masiglang sinabi ng commentator na pumapasok na ngayon si Kanata sa death area ng Odawara Pikes Peak sa kabundukan ng Hakone. Nang mga oras na iyon, nakaramdam si Ren ng pagkainis dahil hindi umano sinabi ni Kanata na sasali iyon sa MFG. Ang sinabi lang kasi niyon sa kanya ay pumunta iyon sa Japan para hanapin ang nawawalang ama. Ipinaliwanag naman ni Tinoka na dahil sa pagsabog ng Mount Fuji, ang bahaging iyon ng Hakone ay naabandona at napuno ng mga gas mula sa pagsabog, kaya ngayon ay nababalot iyon ng makapal na fog.
Habang kinakabahang pinapanood ni Ogata at Ava ang 86 GT ni Kanata na humahataw sa gitna ng mahamog na daan, sinabi ni Ava kay Ogata na ang pagkakakabisado ni Kanata sa ruta ay nakakatulong ngayon doon na makagalaw sa lugar na kahit mga veterano ay nag-iingat ng husto. Subalit alam din ni Ava na hindi pareho ang 2D na mapa kumpara sa aktwal na pagdaan sa kalsada. Naisip din ito kung ang pelikula ba na binanggit kanina ni Kanata ay ang demo run ng course na nakapost sa official website, nang bigla itong natigilan at sinabi sa sarili na para sa kanya ay nakakabaliw pa rin ang makabisado ang isang 40 kilometro na ruta. Si Ogata naman ano'y nagsisimula ng mahilo sa pagtingin kay Kanata na umusad hanggang ika-32 posisyon sa gitna ng hamog ay pinakalma ni Ava. Maya-maya pa, ipinaalam ni Ogata kay Kanata na 16 na kotse na lang ang natitira sa unahan yon. Habang lalo pang bumibilis si Kanata, napagtanto ng dalawa na naabot na yun ang ika-30 pwesto kung saan nagsisimula ang pagkuha ng puntos. Sinabi ni Ava na pangarap ng bawat kalahok sa MFG na makapasok sa top 30 dahil doon sila nakakatanggap ng mga benepisyo, tulad ng paglalagay ng kanilang car number na kulay ginto. Gayunpaman, labis ang pag-aalala ni Ogata kaya hindi na nito magawang isipin ang tungkol sa Godly 15, at gusto na lamang nitong makabalik si Kanata ng ligtas kahit na mawala na umano ang kotse. Sa kabila naman ng makapal na hamog na halos humaharang sa paningin ni Kanata ay patuloy pa rin itong nakikipagkarera. Dumaan ito sa mga masisikip na liko at umakyat sa ika-25 pwesto, bagay na ikinagulat at ikinasabik ng commentator na si Tanaka. Pagkalabas ni Kanata sa itinuturing na death area ay napakabilis na lalo ng takbo nito na walang sino man ang handa sa susunod na kanilang masasaksihan. Lahat ng manunood ay nakatutok hanggang sa magulat na lang ang mga ito nang biglang nagpreno si Kanata at saka nagdrift sa liko. Dahil doon ay bigla namang naalala ni Fumihiro ang isang Panda Truino na nagdi-drift. Napaluha si Fumihiro nang makilala ang galaw na iyon, ang kilala sa tawag na four-wheel drift ni Fujiwara Takumi. Ngayon ay nasa ika-24 na pwesto na si Kanata, at sinabi rito ni Ogata na siyam na sasakyan pa ang natitira, habang ang binata ay patuloy na humaharurot sa buong ruta. Napapanood ng buong mundo ang karera ni Kanata at ng mga oras na iyon ay sinabi ng commentator na maaaring mabasag nito ang kasalukuyang pinakamabilis na oras sa Sector 3, na itinakda ni Michael Beckenbauer. Kasalukuyang pinapanood ni na Michael ang karera ni Kanata, nang bigla itong tanungin ni Agnes kung ano ang opinyon nito tungkol doon. Agad na sinabi ni Michael ang napansin niya na kulang sa lakas ang 86 GT ni Kanata, at kung magpapatuloy umano iyon sa ganoong pag-slide ay mauubos ang kapasidad ng mga gulong bago pa man makarating sa mahabang tuwid na bahagi bago ang finish line. Sinabi rin niya na hindi niya masyadong pinapahalagahan ang record dahil nag-iiwan siya ng malaking allowance kapag siya ay nakikipagkarera. Dagdag pa nito na hindi niya kailanman ginamit ang ika-5 gear ng kanyang sasakyan sa MFG dahil sapat na para sa kanya ang ika-4 na gear. Kasunod yun ay sinabi ni Michael sa kanyang kapatid na babalik na siya sa Germany kapag natapos ang season ng MFG, kaya pabiro siya nitong tinanong kung homesick na ba siya o namimiss na niya ang luto ng kanilang ina, sapagkat para kay Agnes ay mas gusto umano nitong manatili sa Japan. Nang mga oras na yun ay nasa ika-18 pwesto na si Kanata at tila tuloy-tuloy pa rin itong napapanatili ang bilis na lampas sa record ng sektor. Napaisip naman si Ogata kung may split personality ba si Kanata, dahil ibang-iba umano iyon kumpara sa dati bago iyon magkarera. Sinabi ni Ava na ganoon din naman ang karamihan sa mga driver ng MFG, at sigurado umano ito na hindi pa ibinibigay ni Kanata ang lahat. Hindi na rin umano magugulat si Ava kung meron pang mas mataas na antas si Kanata kapag naka-top gear na iyon. Habang binabagtas ni Kanata ang mga masisikip na bahagi ng kurso, sinabi rito ni Ogata na isa na lang ang sasakyan na kailangan nitong malampasan. Ngunit pagkasabi pa lang yun ay agad na na-update ang posisyon ni Kanata sa ika-15 pwesto, bagay na ikinagulat ng dalawa. Magsasalita pa sana si Ogata pero pinigilan ito ni Ava at sinabing mas mabuting manahimik muna sila sa radyo dahil masyado pa umanong maaga para magdiwang. Dagdag pa nito na ang mahabang bahagi bago ang finish line ay magiging malaking hamon para sa isang may mahinang makina na sasakyan tulad ng kay Kanata, dahil ang mga naungusan umanong kalaban yun ay malamang na makabawi roon. Habang nagkokomentaryo si Tanaka na ang Kamaboko Strait ay may habang 1.9 na kilometro, biglang umangat si Kanata sa ika-14 na pwesto, at wala nang magawa sina Ava at Ogata kundi ang maghintay at umasa kay Kanata. Pagpasok pa lang ni Kanata sa tuwid na daan ay bumagal na ang drone na sumusunod dito dahil hanggang 180 kilometro bawat oras lang ang kaya nyon, kaya naman ang natitirang footage sa bahaging iyon ng tuwid na daan ay kukuhanan umano ng 5 nakakabit na kamera na nakapalibot sa ruta. Habang todo arangkada si Kanata, nag-alala si Ogata nang makita na bumalik na naman iyon sa ika-15 pwesto, sapagkat ang kotse na nalagpasan yun kanina ay nakabawi at nalampasan na ang oras ni Kanata.
Dahil doon ay nakonsensya si Ogata sapagkat inisip nito na isang may mahinang makina na kotse lang ang naibigay niya doon. Kasunod yun ay sinabi ni Tanaka na umaabot lang sa 230 kilometers per hour ang 86 GT, habang karamihan sa mga sasakyan sa Godly 15 ay tumatakbo ng nasa 300 kilometers per hour sa puntong iyon. Ayon sa commentator, sa dulo umano ng tuwid na kalsada ay matatagpuan ang intersection ng Higashi-Kazumatsuri, isang 90-degree na paliko. Dahil sa mahusay na pagtapak ni Kanata ay nagawa nitong magpreno at magbawas ng kambyo ng maayos, kaya nalampasan nito ang intersection ng malinis at matulin. Sa ngayon, isang S-curve ang hinaharap ni Kanata, at pagkatapos nyon ay ang finish line na. Kasabay nito, napansin ni Iba na unti-unting nababawasan ang agwat ng sasakyang nasa likuran sa ika-15 pwesto. Naisip nito na mas malakas ang kotse ni Kanata, dahil halos magkapantay na ang mga iyon sa huling sandali bago ang finish line. Sa huli ay tinawid ni Kanata ang finish line na todo ang silinyador, dahilan para ang lahat ng nanunood ng karera ay maiwang tensyonado at kabado. Napanood ni Ren ang pagwawakas ng karera ni Kanata, at pagkatapos ay umiwas ito ng tingin na may bahagyang lungkot sa mukha. Pagkatapos ay inianunsyo na nagtapos si Kanata sa ika-16 na pwesto, at kulang lamang umano ng ilang sandaang bahagi ng segundo sa pinakahuling sandali. Samantala, pinatay na ni Mr. Saionji ang telebisyon matapos lumabas ang resulta, dahil labis na itong na-stress sa panunood ng buong karera. Si Ogata naman ay napaabob sa mesa dahil sa matinding panghihinayang, kaya sinabi rito ni Iba na hindi naman ito iyon kasalanan. Kasunod yun, pagkatapos may inspection ng 86 GT ay nagmaneho si Kanata pabalik sa terminal. Pagkarating doon ay nadatnan nito si Ogata na labis ang lungkot at pagkadismaya. Gayunpaman, masayang sinabi rito ni Kanata na naabot ng kotse ang kanyang mga inaasahan at pinuri pa niya ito bilang mekaniko. Gusto sanang yakapin ni Ogata si Kanata sa sobrang tuwa, ngunit tumanggi ang binata dahil sa sipon nito mula sa pag-iyak. Pagkatapos ay nagyaya si Iba ng isang salo-salo at sinabi kay Kanata na ipapakita niya rito kung ano ang ginagawa ng Japan sa pagkain kapag seryoso na ang mga ito. Ngunit habang pinaplano ni Iba ang selebrasyon ay bigla nitong nakita ang paparating na Angel number 7. Inakala ni Iba na pumunta yun doon para sa kanya, ngunit nilampasan lamang siya nito at lumapit yun kay Kanata na may seryosong mukha. Nung una ay hindi nakilala ni Kanata kung sino ang Angel kaya napatingin ito ng may pagtataka. Hindi nagtagal ay nagulat na lamang ang dalawa nang bigla nitong sampalin si Kanata sabay sabi ng tangi. Pagkatapos ay tumakbo ang Angel papunta sa isang flyover, habang lumapit naman si Iba kay Kanata upang itanong kung kilala ba nito ang Angel 7 at kung bakit ito sinampal nito. Sinabi ni Kanata na wala siyang ideya at iilan lamang ang mga taong nakilala niya mula nang dumating siya sa Japan. Sinabi ni Iba na baka may nagawa itong tulad ng pambabastos, ngunit mariin yung itinanggi ng binata. Gabi na nang makauwi si Ren sa kanilang bahay. Paakyat na sana ito sa taas nang bigla nitong tanungin ang ina kung nasaan si Kanata, at sinabi naman yun na kakain umano ang binata sa labas kasama ang mga kaibigan. Habang kumakain ang tatlo sa isang restaurant ay doon na inamin ni Iba ang kanyang nararamdaman para sa Angel number 7, bagay na ikinatuwa ng dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Iba kay Kanata na mangako ito na kahit anong mangyari ay hindi ito makikipag-date o mahuhulog ang loob kay number 7, at agad namang tumugon ang binata dahil hindi umano ito interesado sa babaeng basta na lang nananampal ng taong kakakilala pa lang. Natuwa si Iba sa sagot ni Kanata, pero sinabi niya na huwag itong magalit doon dahil magiging asawa niya iyon balang araw. Sa headquarters naman ng MFG ay nakipag-usap si General Manager Fumihiro sa isang staff tungkol sa isang kalahok na na-disqualify dahil sa paggamit umano ng hindi aprobadong gulong. Dagdag pa ng staff na ang racer na nasa ika-16 na pwesto ay kwalipikado na ngayon sa karera. Ipinag-utos ni Fumihiro na ilabas agad ang na-update na press release, at pagkatapos ay napabulong ito sa sarili na mukhang nasa panig ni Kanata ang swerte, at maaaring naman umano yun nito mula sa mentor. Sa restaurant, habang kumakain pa rin ang tatlo ay biglang nakatanggap si Iba ng notification sa kanyang cellphone. Laking gulat nito nang makita ang updated na resulta. Ganoon din ang naging reaksyon ni Kanata at Ogata nang malaman na umabot si Kanata sa ika-15 pwesto, sapagkat ang ibig sabihin yun ay makakasali sila sa karera bukas. Tiningnan ni Iba ang natitirang listahan kung saan nasa unang pwesto si Ishigami, kasunod sina Michael Beckenbauer, Sakamoto, Otani, si Iba, Oishi, Akaba at iba pa. Sinabi rin ni Iba sa dalawa na ang top prize ay 100 milyong yen, at may karagdagang 1 bilyon para sa Manggenguna sa buong taon. Sa bahay naman habang naliligo si Ren ay iniisip nito ang kanyang ginawa kanina. Tinanong nito ang sarili na kung kaya ba niya na sample si Kanata ay dahil sa hindi niyong pagsasabi ng tungkol sa pagsali sa MFG.
Subalit napagtanto niya na may pagkakamali din siya dahil hindi niya sinabi kay Kinote na isa siyang angel doon. Sa ngayon ay iniisip ni Ren kung galit na kaya sa kanya si Kinote at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa restaurant, labis ang tuwa ng tatlo nang matanggap ang balita at sabay-sabay ng mga itong ipinagdiwang ang masayang sandali ng gabing iyon. Kinabukasan, binisita ni Kinote si Ogote na halos wala umanong tulog dahil sa naganap na party nila kagabi. Doon ay napag-usapan nila ang tungkol sa sasakyang ginamit ni Kinote sa kompetisyon kahapon. Sinabi ni Ogote na halos wala namang magiging gasto sa pagpapaayos ng 86 GT dahil napakarami umanong available na alternatibong pyesa para sa sasakyan. Pagkatapos ay tinanong ni Ogote si Kinote kung may hihilingin ba ito para sa sasakyan, kaya sinabi ng binata na alisin na ang traction control sapagkat mas kaya umano nitong kontrolin ang kotse kapag wala iyon. Pumayag si Ogote at sinabing magagawa niya iyon bago matapos ang araw na iyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Kinote kay Ogote dahil makikipagkita pa ito kay Ren. Habang nasa loob ng tren ang dalawa ay manghang-mangha si Kinote sa pampublikong transportasyon, habang si Ren naman ay biglang nagulat nang mapagtanto na hindi siya nakilala ni Kinote bilang ang angel na sumampal dito noong nakaraang araw matapos ang MFG qualification round. Kalaunan ay kumalma na si Ren at inisip na marahil ay mas mabuti na rin iyon. Pagdating ng dalawa sa isang istasyon ay isinend ni Kinote kay Ren ang larawan ng kanyang mga magulang upang mas madali nilang mahanap ang lokasyon. Nung una ay nag-alangan si Ren tungkol sa pag-send ni Kinote ng larawan dahil alam nito na may espesyal na halaga yun kay Kinote, ngunit sinabi ng binata na dapat pa nga siyang magpasalamat kay Ren sapagkat kung hindi dahil dito ay wala siyang magagawa, at tinawag pa niya si Ren na anghel, bagay na ikinagulat naman ng dalaga. Nakarating na sila sa isang templo na may malaking rebulto ni Buddha, kung saan salitin silang nagpa-picture malapit sa estatwa. Nung una ay hindi interesado si Kinote na mag-post, pero dahil sa pagpupumilit ni Ren ay napilitan na itong sumunod at kalaunan ay nag-enjoy na rin ito. Pagkatapos yun ay nagpahinga sila sa isang magandang lugar kung saan sinabi ni Kinote na napakalakas ng pakiramdam niya sa paglalakbay na iyon, dahil para umanong binabalikan niya ang daang dinaanan ng kanyang mga magulang noong una ang mga iyong nagkakilala. Gandang-ganda si Kinote sa lugar ng Kamakura, at sumang-ayon naman dito si Ren. Kasunod yun ay tumigil muna sila sa isang cafe kung saan sinabi ni Kinote kay Ren ang tungkol sa plano nitong humanap ng part-time job na katulad ng sa dalaga, nang sa ganon ay magkaroon umano ito ng pera at makalipat kahit sa isang maliit na apartment lamang. Nagulat si Ren at mariing iginiit na pwede namang manatili si Kinote sa kanila hanggat gusto nito, at sinabi pa na noon pa man ay gusto ng kanyang ina na magkaroon ng anak na lalaki, kaya pakiramdam niya ay itinuturing yun si Kinote na parang anak na. Makalipas ang ilang sandali, naglakad naman sila sa tabing dagat ng Kamakura nang may isang matandang babae na nag-akal ang magkasintahan sila, kaya nagtanong ito kung pwede umanong kunan ng litrato ang dalawa. Bago pa man makatanggi si Kinote sa maling akala ay agad na itong sinuntok ni Ren sa tiyan, sabay payag sa hiling ng matanda. Kinuhanan sila nito ng litrato at sinabi pa na bagay silang magkasintahan. Habang masayang iniisip ni Ren ang tungkol doon ay sinabi ni Kinote na baka nagkamali lang iyon ng akala sa kanila. Dahil sa inis ay binato ni Ren si Kinote ng buhangin kaya gumanti rin ito, at nauwi ang dalawa sa masayang paghahabulan sa tabing dagat. Habang nagaganap iyon ay napagtanto ni Ren na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Kinote. Kinabukasan, nagkita sina Kinote at Ogote sa isang restaurant upang pag-usapan ang mga kondisyon ng kontrata sa karera. Sinabi ni Kinote na kung sakali mang manalo ay 50-50 ang magiging hatian nila sa premyo, ngunit ipinilit ni Ogote na manatili sa hatian na 80-20. 80% para kay Kinote at 20% naman kay Ogote. Ngunit ipinagpilitan ni Kinote ang gusto niyang 50-50 na hatian, dahil ang sasakyan ay pag-aari umano ni Ogote, kaya tumanggi itong baguhin ang kontrata kahit na binalaan siya ni Ogote tungkol sa panganib ng pagtakbo sa karera gamit ang isang lumang kotse. Habang nasa restaurant ay nabaling ang atensyon ni Kinote sa isang babae at isang lalaki na kumakain din doon. Pagkatapos ay umalis din kaagad ang mga ito, at habang naglalakad papunta sa parking lot ay napansin ng babae ang pulang 86 GT at agad nito iyong nakilala. Hindi nagtagal ay lumabas na sina Kinote at Ogote mula sa restaurant, at agad itong nilapitan ng babae upang itanong kung ito ba si Kinote Katagiri. Nang kumpirmahin ni Kinote na siya nga ay labis na natuwa ang babae at nagpakilala ito bilang Kitahara Nozomi. Hindi nagtagal ay umalis na ang dalawa pero bago iyon ay sinabi muna ni Nozomi kay Kinote na magkikita pa ulit sila. Dumaan ang dalawa sakay ng kanilang Alfa Romeo at White Lotus, kaya nakilala ni Ogote ang mga iyon bilang Yashei Kitagang, ang magkapatid pero magkaiba ng apelyido.
Dagdag pa ni Ogote na kahit solo competition ang MFG para sa bawat racer ay napakaayos at sabay ng mga iyong magmaneho, lalo na sa paggamit umano ng slipstream, at napaisip si Kinote tungkol sa salitang iyon. Sa seremonya naman ng pagsisimula ng MFG, habang nagpe-perform si Naren at ang iba pang angels sa programa ay ipinakilala ng commentator na si Tinoka ang isang guest commentator na makakasama niya, si Kogishiwa Kai, isang dating racing driver na ngayon ay isa ng racing coach. Sinubukang tanungin ni Tinoka si Kai tungkol sa mga usap-usapan tungkol sa koneksyon nito sa mga matataas na opisyal ng MFG, ngunit sinabi ni Kai na ang impormasyon niya tungkol kay Rie Takahashi ay kailangang manatiling confidential ayon sa utos nito. Kasunod yun ay saglit nilang napag-usapan ng biglaang pagdating ni Kinote sa MFG at kung paano nito nakuha agad ang atensyon ng lahat, ngunit pinutol muna nila ang kwentuhan dahil magsisimula na ang karera sa loob ng 10 minuto. Isa-isang dumating ang 15 kalahok ng MFG sakay sa isang bus. Nang bumaba si Kinote, binanggit ni Tinoka na talagang marami itong mapapakilig na mga babaeng fans dahil sa taglay niyong kagwapuhan, bagay na ikinainis ni Ren. Habang hindi pa nag-uumpisa ay nagpasalamat si Kinote kay Eva sa masarap na pagkain na pinagsaluhan nila noong huli, nang biglang mapadaan si Daigo Oishi kaya narinig nila na nagrereklamo ito sa mga manager nito dahil Aventador umano ang ibinigay ng mga yon sa halip na Hurricane Performance. Dahil doon ay sinabi ni Eva sa sarili na masyadong spoiled si Daigo sa paghingi ng ganoong kamahal na kotse, gayong ang tunay na problema umano yun ay nasa kakayahan at hindi sa sasakyan. Kasunod yun ay umalis na si Kinote papunta sa kotse nito. Habang naglalakad ay napansin ni Eva na hindi man lang ito kinakabahan sa papalapit na karera, at parang sanay na sa matitinding sitwasyon pero nananatili pa ring kalmado. Maya-maya pa, habang dahan-daang umaandar ang 15 kotse papunta sa starting position ay pinapalakas naman ni Eva ang loob niya na makapasok sa top 3 para mapili niya ang paborito niyang angel na hahalik sa pisngi niya, at iyon ay walang iba kundi si Angel 7. Kasunod yun ay sinabi ni Tinoka na ang mga drone na lumilipad sa harap ng bawat kotse ang magsisilbing hudyat ng pagsisimula ng karera kapag nagpakita ang mga iyon ng asul na ilaw. Dagdag pa nito na ang sinumang magpaarangkade ng mas maaga ay papatawan ng dagdag na 15 segundo. Hindi nagtagal ay nalampasan na ng lahat ng kotse ang gate at nagpakita na ng asul na ilaw ang mga drone, na siyang hudyat ng pagsisimula ng karera. Napapanood ang karerang ito sa buong mundo, kaya't kanya-kanyang sigawan ng mga tao para sa kanilang sinusuportahan. Halos nangunguna si Eva sa karera matapos nitong malampasan si Otani na sakay ng AMG GTS. Sinabi ni Kai na rear-wheel drive ang AMG ni Otani, kaya kailangan muna umanon yung painitin ang mga likurang gulong bago makagawa ng galaw. Pagkatapos, ibinoling ng mga commentator ang kanilang pansin sa unang dalawang pwesto, lalo na kay Michael Beckenbauer na kahit medyo mas mahina ang sasakyan ay napapanatili pa rin ang maayos na bilis. Binanggit ni Kai ang mahusay na kakayahan ni Michael sa pagkontrol ng gulong, na siyang nagiging dahilan para pantay nitong nababalanse at napapainit ang lahat ng 4 na gulong. Sa pinakahuling pwesto naman, nagpa siya si Kinote na painitin palalo ang kanyang mga likurang gulong kaya nag-slide siya sa isang kurbada. Napansin yun ni Ogote at tinanong kung bakit bigla nitong ginawa iyon, kaya sinabi ng binata na ina-adjust lang niya ang sasakyan. Dagdag pa ni Kinote na habang naglalaban sa unahan niya ang Honda at Alpha ay maaari niyang sundan ang kanyang ideal na linya para makahabol. Ang lahat ng 15 sasakyan ay unti-unti nang bumibilis sa Sector 1 ng ruta. Habang nagaganap iyon ay napansin ni Otani ang matinding sigasig sa kompetisyon ni Eva nang maunahan siya nito, pero kung masyado umano itong na-e-excite ay isang maling desisyon lang ay pwede nang masira ang buong karera nito. Nahihirapan naman si Daigo na makasabay sa mga nasa unahan dahil hindi nito mapigilan ang pagdulas ng sasakyan sa tuwing sinusubukan nitong pabilisin ang takbo. Sinisisi ni Daigo ang patakaran ng MFG tungkol sa grip-to-weight ratio sapagkat hindi umano ito makagamit ng mas malalaking gulong dahil doon. Napag-usapan naman ni Tinoka at Kai ang regulasyon ng grip-to-weight ratio, kung saan sinabi ni Kai na kadalasan ay mas pabor iyon sa mga premium high-end European models, kaya tinawag umano yun na regulasyon ng mayayaman. Ngunit sa pagsali umano ni na Michael Beckenbauer at Kinote ay tila nagbago mula sa purong lakas patungo sa mas maayos at balancing setup ng mga sasakyan. Sinabi rin ni Kai ang hinala niya kung sinadya ba ni Rie Takahashi ang ganoong mga regulasyon para sa ganitong klase ng performance, na para sa kanya ay isang napakagandang estratehiya. Sa punong tanggapan naman ng MFG, kung saan narinig ni Fumihiro ang komentaryo ni Kai at sinabi nito na tama ang mga hinala niyon tungkol sa estratehiya ni Ryosuke, sapagkat ang MFG umano ang susunod na yugto sa ebolusyon ng Project D. Gayunpaman, nagdududa si Fumihiro na may sino man ang makakalutas sa komplikadong formula na iyon na naisip ni Ryosuke.
Samantala, habang papasok ang mga racer mula sa Sector 1 papuntang Sector 2 ay sinabi ni Tinoka na pagkatapos ng matarik na pag-akyat ay susunod naman ang pababang bahagi ng daan. Si Kenote Nanoy unti-unting humahabol mula sa huling pwesto ay nagtanong kay Ogata kung gaano pa siya kalayo sa pinakamalapit na sasakyan. Ayon kay Ogata, 6.8 seconds umano ang agwat ng binata mula sa isang Alfa Romeo, kaya sinabi ni Kenote na hahabulin niya ang mga iyon. Subalit nagdududa si Ogata kung kakayanin bang mabawi ang ganoong kalaking oras. Sa unahan ni Kenote, pinapanood ni Kakeru ang kanyang kapatid na si Nozomi na nahihirapang lampasan ng Honda na nasa harap nito. Dahil doon ay nagpasya si Kakeru na gamitin ang tinatawag na Formation 3. Pinabagal ni Kakeru ang kanyang Lotus Exige sa loob na linya ng isang mabilis na kurbada, dahilan para isipin ng racer na sakay ng Civic na si Maizano na maaari siyang mag-overtake sa labas. Ngunit bago pa man siya tuluyang makasingit, biglang lumipat si Kakeru sa panlabas na linya, dahilan para mapapreno ng biglaan si Maizano at mabigyan ng pagkakataon si Nozomi na makalampas mula sa loob. Nang mapagtanto ni Maizano na naisahan siya ng dalawa ay biglang nagsalita ang race manager niya mula sa suot niyang headset upang sabihin na may isang kotse na malapit nang maka-overtake sa kanya. Nagalit siya at sinabing huli na ang pagbibigay babala nito, ngunit doon niya na-realize na may isang kotse pa pala sa likod niya na paparating at mag-o-overtake na kaya huli na ang lahat. Ang racer na iyon ay si Kenote, sakay ng kanyang GT86, at nagawa nitong lampasan si Maizano sa isang high-speed na kurbada, bagay na nagpaisip kay Maizano kung anong trick ang ginawa ni Kenote para makahabol sa malaki nilang agwat kanina. Hindi nagtagal ay napansin ni Kakeru at Nozomi na nasa likod na nila ang 86 GT, kaya nagpasya si Nozomi na panatilihin muna ang bilis nila dahil hindi umano nila ito kayang talunin sa bahaging iyon. Para kay Nozomi ay nakakatuwa ang sitwasyong iyon, pero kabaligtaran para sa kanyang kapatid na masyadong na-stress ng mga oras na iyon. Sa lugar naman na pinagpupwestohan ng MFG Angels kung saan nakaayos ang mga scoreboard, tinanong ni Ren si Kyoko, isang senior na MFG Angel, kung bakit kailangang mano-manong ayusin ng isang Angel ang mga scoreboard gayong high-tech naman ang organisasyon ng MFG. Ipinaliwanag ni Kyoko kay Ren ang papel ng fan service sa MFG bilang mga Angel, na ang ibig sabihin nito ay nagsisilbi silang dagdag aliw para sa mga manunood. Kasunod yun ay tinanong ng cameraman ang Angel na si Mo kung sino ang paborito nitong racer. Sumagot ito at sinabing wala siyang partikular na paborito sa 15, at nais niyang lahat ng mga iyon ay makarating sa finish line ng ligtas. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Ren na hindi pala madali ang maging isang Angel. Samantala, habang papunta ang mga racer sa Sector 3 ay naramdaman ng nasa unang pwesto na si Ishigami ang matinding pressure mula kay Michael na dikit sa kanya. Pinagtatawa na naman ni Michael si Ishigami dahil hindi nito lubos na nagagamit ang kakayahan ng GT3, at sinabi pa na ang mga tulad umanon yung Asiano ay hindi karapat dapat magmaneho ng ganoong kahusay na sasakyan. Sa medyo may kalayuan naman sa likod ng mga ito, naroon si Aba na umiiwas pakaliwa at pakanan, at sinusubukan nitong habulin si Sakamoto na sakay sa number 5 na kotse sapagkat ang nasa isip pa rin ni Aba ay ang makahalik sa Angel number 7. Kasabay ng pangyayaring iyon, sinabi ng commentator na nalampasan na ni Akaba si Natsumi na sakay ng BMW, at ngayon ay nakabuntot na iyon kay Daigo na nasa Lamborghini. Bagamat wala namang espesyal na pabor si Akaba sa kanyang Ferrari, naiirite siya tuwing nakikita ang logo ng Lamborghini kaya lalo siyang nagkakaroon ng pagnanais na malampasan ito. Habang sinasabi ni Tinoka ang posisyon ng bawat sasakyan habang sabay-sabay ng mga iyong tinatahak ang Sector 3, partikular nitong binanggit si Kenote at ang 86 GT nyo na nasa ika-14 na pwesto, kasunod si Maizano na sakay sa Civic na umaasang makakakuha ng pagkakataong mabawi ang posisyon bago ang tuwid na daan. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagtatangka nito ay tila lalo pang lumalayo si Kenote sa bawat high-speed corner, bagay na labis na ikinagulat at ikinatulala ni Maizano. Kasunod ng pangyayaring iyon ay biglang napansin na ang BMW na minamaneho ni Natsumi ay nasira at tumigil sa gilid ng kalsada. Dahil doon ay saglit na nakaramdam ng ginhawa si Kakeru, ngunit agad itong sinabihan ni Nozomi na papalapit na ang pulang sasakyan ni Kenote mula sa likuran na may napakabilis na takbo. Iminungkahi ni Nozomi ang isang block formation pero tinanggihan yun ni Kakeru at sinabing panatilihin lang nila ang kanilang bilis dahil ayaw na nilang mawalan pa ng oras sa mga nasa unahan. Habang pumapasok na ang mga sasakyan sa mahamog na bahagi ng Ghost Town area, sinabi ni Tinoka at Kay na hindi nila maunawaan ang lugar dahil sa makapal na hamog na nagpapalabo sa kuha ng mga drone. Dahil doon ay ginamit na lang ni Tinoka ang pagkakataong iyon upang ibahagi pa ang impormasyon tungkol kay Kenote sa mga fans. Ayon dito, ang apelyidong Katagiri ay nagmula sa kanyang ama na Hapones. Si Kenote ay ipinanganak at lumaki sa Cambridge sa England, at ito ay sinanay sa Royal Donington Racing School.
Dagdag pa ni Tinoco na si Kinota ay nagsimulang mag-karting sa edad na 4, at sumali sa British Kart Championship sa edad na 7, at nanalo ng 6 na kampyonato sa loob ng sumunod na 2 taon. Nanalo rin umano ang binata sa F4 Championship sa sumunod na 2 taon, bagay na ikinagulat ni Kai dahil ang galing umano ng naging career ni Kinota. Nagulat din si Ogata sapagkat napagtanto nito na hindi pala nagbibiro si Ava sa sinabi niyong tungkol kay Kinota noong qualification round. Nagpatuloy si Tinoco sa pagbabahagi at sinabing si Kinota ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa paaralan at nakatanggap ng maraming alok mula sa mga racing companies kahit bago pa man iyon makapagtapos, ngunit tinanggihan umano ng binata ang lahat at sa halip ay umuwi sa pamilya. Napanood ni na Mr. at Mrs. Seonji ang lahat ng iyon, at doon napagtanto ng mga ito na sa panahong iyon lumala ang kondisyon ng ina ni Kinota. May isang impormasyon pa si Tinoco tungkol kay Kinota, na sa academy umano nito ay may isang Japanese lecturer na gumagamit ng pangalang Takumi Fujiwara. Nagulat si Kai nang marinig ang sinabing iyon ni Tinoco. Samantala, habang nagpapatuloy ang karera ay napapatingin si Kakeru sa rearview mirror at sinasabi nito sa sarili na sa qualifying ay nilalampasan ni Kinota ang mga kalaban sa death zone na parang wala ng kontrol. Para kay Kakeru ay talagang kinilabutan siya doon, sapagkat kahit si Beckenbauer ay hindi umano ganoong ka-wild. Dahil doon ay inakala ni Kakeru na magiging agresibo si Kinota sa bahaging iyon, pero nananatili lang itong tahimik sa likod ni Nozomi kaya inisip ni Kakeru na baka nag-iingat lang si Kinota o baka sinusubukan umano nitong tipirin ang gulong. Dagdag pa ni Kakeru na mas matalino pa si Kinota kaysa sa inaakala niya, at mukha umanong napakarami na nitong karanasan. Kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabi naman ni Kinota sa sarili na mahaba pa ang natitirang laban, at bukod pa roon ay delikado talaga umano ang lugar na iyon lalo na para sa ino-overtaken, hindi sa nag-overtake. Ayaw naman umano nitong matakot yung magandang babaeng naka-ponytail na nasa unahan niya. Ibinahagi naman ni Kai kay Tinoco ang tungkol sa pagiging magkaibigan nila ni Takumi Fujiwara, at dati umano silang magkaribal. Ayon pa kay Kai, si Fujiwara ay mula sa Shibukawa sa Gunma Prefecture. Sa edad na 20, nagpunta umano iyon sa ibang bansa ng mag-isa upang sumali sa British Rally Championship kung saan nakuha nito ang titulo. Dahil sa pambihirang bilis ni Fujiwara ay tinawag umano iyon ng mga tagahanga na The Flying Man from Japan. Ilang beses din daw iyong sumali sa WRC, at hanggang doon ay maayos umano ang takbo ng lahat. Ngunit habang nagsasagawa umano ng test sa isang works machine, nagkaroon ng sira ang drive shaft ng sasakyan ni Fujiwara at nahulog iyon sa bangin, na siyang nagdulot ng malubhang pinsala doon. Matapos ang mahabang panahon na pananatili sa ospital at rehabilitasyon ay nagretiro umano si Fujiwara sa karera. Pagkatapos noon ay halos nawala iyon, at kahit sino ay hindi umano sigurado kung ano ang nangyari doon. Ngunit ngayon, makalipas ang 10 taon ay hindi lubos maisip ni Kai na nababanggit niya ang pangalan yun sa paraang hindi niya inaasahan. Gayunpaman, napapaisip si Kai kung paanong ang isang rally driver noon ay naging isang instructor sa isang racing school ngayon. Kasunod yun ay naluluhang sinabi ni Kai na natutuwa siya na maayos si Fujiwara at nasa mabuting kalagayan. Samantala, ng mga oras na iyon ay nakalabas na sa death zone ang dalawang nangunguna sa karera, at hindi nagtagal ay nagawang pantayan ni Beckenbauer si Ishigami hanggang sa tuluyan na niya itong maungusan sa parteng paliko ng daan. Dahil sa ganda ng pagkaka-overtake ni Beckenbauer ay nirequest pa ni Tinoco na bigyan sila ng paliwanag kung ano ang nangyari. Habang nagpi-play ang video ay ipinaliwanag ni Kai na dahan-dahan umanong pinabilis ni Beckenbauer ang takbo at sinamantala ang pinakamaliit na puwang sa pamamagitan ng paglampas sa labas ng linya at saka pamreno. Pagdating sa kurbada, sabay na pumasok ang dalawa at sa paglapit sa susunod na liko ay sinadyang sagiin ni Beckenbauer ang kanyang katunggali upang maagaw ang espasyo nito. Nahirapan umano si Ishigami dahil hindi nito maayos na napanatili ang linya. Dagdag pa ni Kai, si Beckenbauer umano ay isang napakalakas na banta para sa isang lokal na serye tulad ng MFG. Kasunod yun ay pinapalitan na sa Angel na si Kyoko ang posisyon ng dalawang racer sa board. Nagulat naman si Tinoco nang makita na ang tatlong sasakyan na naglalaban para sa ika-11 pwesto ay nakalabas na mula sa death zone. Isinalaysay ng commentator kung paano ginagawa ng 86 GT ang galaw nito sa ika-18 pwesto sa Ohiredai Hairpin, at kung paano nito nagagawa na kontrolin ang puwersa habang maayos na nagpapabagal ng takbo. Humanga si Tinoco sa husay ni Kinota sa paggamit ng 4 na gulong para magpabagal, at sinabing mukhang ang alagad ng tragic rallyist na si Fujiwara ay tunay ngang kakaiba. Dagdag pa ng commentator na masasabi niyang may ilan pang kailangang hasain si Kinota, pero ibig sabihin lang umano yun ay mas malaki pa ang potensyal nito na umunlad.
Hindi nagtagal ay nagawa ng maunahan ni Kinata ang dalawang sasakyan na nasa unahan niya, bagay na labis na ikinagulat ng mga commentator, habang si Nozomi naman ay natawa pa, kaya sinabihan ito ni Kokero na manahimik dahil wala umanong nakakatawa. Agad na pinakalkula ni Kokero kay Booth kung gaano kalapit sila na kailangang manatili kay Kinata, nang sa ganon ay maunahan ulit nila ito sa Komaboko Street. Nang ipabago na sa Angel na si Mami ang leaderboard, ay ininterview pa ito ng lalaki at tinanong kung sino ang paborito nitong driver. Nagulat si Ren nang sabihin ni Mami na si Kinata ang paborito niyang driver, habang si Kyoko naman ay nagtaka kung bakit ganoon na lang ang reaksyon nito. Samantala, patuloy pa ring naghahabulan ang dalawang nangunguna sa karera at kasalukuyan na ang mga itong nakarating sa mahabang tuwid na daan. Sa likod naman ng mga ito ay may dalawa pang nagpapaunahan para naman sa ikatlong pwesto, at iyon ay sina Sakamoto na sakay sa kanyang Audi R8 at si Aba naman na sakay sa kanyang GTR. Dahil sa kagustuhan ni Aba na makamit ang halik ni Angel number 7 ay inihataw nito sa bilis ang kanyang sasakyan hanggang sa tuluyan na niyang maunahan si Sakamoto. Para naman sa ika-8 pwesto ay pinaglalabanan iyon ng naka-Lamborghini at Ferrari, hanggang sa sumingit si Akaba palabas ng slipstream ng Lamborghini sa eksaktong tamang tiyempo. Sa pamamagitan naman ng pag-slipstream ng magkapatid na Kokero at Nozomi ay nagawa ng mga itong malampasan si Kinata. Kasunod yun ay isinenyas ni Nozomi kay Kinata na pumunta sa likod nila at hihilahin nila ito pasulong. Sumang-ayon si Kinata, kaya sinabi ni Nozomi sa kanyang kapatid na ayaw niyang makarinig ng reklamo dahil mas maganda umano ang slipstream kapag tatlong kotse ang magkakasabay. Sumagot si Kokero at sinabing hindi siya magrereklamo, kaya rumatsyade na ang mga ito na parang tatlong yugtong rocket. Habang nagaganap iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ni Ogata dahil naisip nito na paano kung inadjust ni Kinata ang timing para makasabay sa dalawang kotse sa likod nito. Habang nakikipaglaban umano si Kinata sa Lotus at Alpha ay tinansya nito ang lakas ng makina ng mga iyon, at dahil doon ay nakontrol ni Kinata kung saan siya maaabutan ng dalawa sa Komaboko Street. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nakalusot na sa starting gate ang dalawang nangunguna, kung saan nananatili pa rin sa unang pwesto si Ishigami. Samantala, si Ren ang nagpalit ng pangalan sa leaderboard nang maunahan na naman ng magkapatid si Kinata. Habang ginagawa iyon ay sinasabi ng dalaga sa sarili na gusto niyang matupad ang pangarap ni Kinata, kaya naman hindi na niya namalayan na nakatutok na pala ang kamera sa likod niya para interviewin siya. Kasunod yun ay sinabi ni Tanaka na ang lahat ng 14 na sasakyan na patuloy pang tumatakbo ay nagsimula na ng kanilang second lap, at doon na talaga umano umiinit ang laban. Sumang-ayon si Kai kay Tanaka at sinabing karamihan sa mga driver ay sinusubukang magtipid ng gulong sa first lap, at taon-taon, ang second lap umano ng Odawara Pikes Peak ang kadalasang nagiging punto kung saan nagkakagulo ang takbo ng karera. Pagkatapos ay nabaling ang atensyon ni Tanaka sa nasa ika-8 pwesto na si Akaba na sakay sa kotse na may number 2, na Noy patuloy ang pag-atake sa hanay. Ang susunod umano yung target ay si Taylor na sakay sa kotse na may number 8, at sinabi pa nito na mukhang sandali na lang bago nito maungusan iyon. Ayon pa rito, nahihirapan umano itong paniwalaan na ang isang 450 HP na Carrera GTS ay kayang pigilan ang isang 650 HP na Ferrari ng matagal. Hindi nagtagal ay naungusan na ni Akaba si Taylor at wala na itong nagawa pa. Para kay Taylor, may 3 driver sa MFG na itinuturing niya na kahanga-hanga. Isa na roon si Beckenbauer at pangalawa si Akaba, at ang pangatlo ay ang driver na naging ika-4 umano noong nakaraang taon, na hindi man lang sumipot sa karerang ito ngayon. Si Kuki Sawatoray ang tinutukoy ni Taylor, na ng mga oras na iyon ay mukhang mas abala pa sa pakikipag-date kesa sa panunood ng karera. Sa karera ay pinayuhan si Ishigami na kailangan na umano nitong umatake, dahil kung hindi nito maabutin si Beckenbauer sa unang sektor ay maliit na ang tsansa nito na manalo. Si Kinata naman ay tinanong ni Ogata kung sigurado ba itong hindi ito masyadong mabilis, sapagkat nag-aalala umano si Ogata sa mga gulong ni Kinata. Nung qualifying kasi ay halos 80% umano ang napudpad sa gulong ni Kinata matapos ang isang lap, kaya kung papasok umano ang binata sa ikalawang lap na ganoon pa rin ang diskarte ay mauubusan ito ng kapit sa kalagitnaan. Gayunpaman, sinabi ni Kinata na walang problema sapagkat mahigpit daw silang sinanay sa pamamahala ng gulong sa academy. Alam umano nito sa karanasan kung gaano katagal siya pwedeng tumakbo sa isang stint, o kung gaano kalayo ang kaya niyang itakbo bago tuluyang mawala ang kapit ng isang set ng gulong. Dagdag pa ng binata na kumpiyansa siyang magagawa niya iyon ng mas mahusay kesa sa iba roon, at naniniwala rin siyang maibibigay niya kay Ogata ang mas mataas na pwesto kesa sa kinalalagyan niya ngayon. Kinilabutan si Ogata sa mga sinabi ni Kinata, at hindi nito naiwasang mapaluha matapos ang talumpating iyon. Kasunod yun ay sinabi ng commentator na si Beckenbauer sa car number 12 ay hindi umano hinahayaang makabawi ng pwesto si Ishigami na nasa number 1 na sasakyan.
Ang malinis na puting Porsche Cayman umano yun ay mabilis na nakalampas sa rest house habang nasa unang pwesto. Dagdag pa ni Tinoco na isa iyong tunay na pagbaligtad ng sitwasyon, at mahirap umanong isipin na may makakalampas pa kay Beckenbauer sa puntong iyon. Ang binatang iyon na kilala bilang Stuttgart Slayer ay naglalayon umanong wasakin ang prestihiyo ng 2 beses na kampyonato. Pagkatapos ay sinabi naman ni Tinoco ang pwesto ng ilang mga nangungunang sasakyan, kung saan ang car number 9 ay nasa ikatlong pwesto, at ang number 5 naman ay nasa ika-4. Si Otani sa car number 7 ay nag-iisa sa ika-5 pwesto, at ngayon ay naroon na umano sila sa laban para sa ika-6 na pwesto. Ang car number 2 naman ay dikit na dikit sa likuran ng car number 6 kaya ang tanong ay kung makikita kaya nilang kumilos si Acaba. Hindi nagtagal ay inianunsyo ni Tinoco na ang car number 2 ay matagumpay na nakapag-overtake sa car number 6, kaya ngayon ay nasa ika-6 na pwesto na si Acaba bagay na ikinainis ni Eva. Kasunod yun ay dumating na ang iba pang bahagi ng grupo, kung saan nauuna ang nasa car number 8 na si Taylor at kasunod nito si Oishi sa car number 3. Ang magkapatid namang Nozomi at Kokero ay nananatiling magkasabay na parang formation, at mga 6 na segundo mula sa likod ng dalawa ay may isang pulang sasakyan na paakyat. Sinabi ni Tinoco na sa 15 sasakyan sa karera, ang Toyota 86 GT ang may pinakamahinang lakas ng makina. At dahil iyon ang bahagi ng track na kailangan ng malakas na power ay lalo pang lumalayo ang mga sasakyang nasa unahan. Ayon naman kay Kai, siguradong mahirap ang karerang iyon para kay Tinoco, pero sa kabila niyon, mas lalo umanong lumilitaw ang galing ng driver dahil sa kahinaan ng sasakyan. Kahit ihambing pa umano kay Beckenbauer na nangunguna at kay Acaba na umaakyat sa pwesto, kapantay pa rin ang ipinapakitang antas ng pagmamaneho ni Tinoco. Kasabay niyon ay sinasabi ni Tinoco sa sarili na ang ikalawang kalahati ng kurso mula Mount Icon hanggang sa tabing lawa ay medyo masama ang kondisyon. Lubak-lubak iyon na siyang nagdudulot ng matitinding pagyanig, at ang alikabok doon ay hindi biro. Kapag masyado umanong pinwersa ay maaaring mawala ng kontrol. Dapat ay magdulot umano iyon ng pag-aalinlangan sa sinumang driver, kaya ang tanong ni Tinoco sa sarili ay bakit parang iyon lang ang walang alinlangan na lalong bumibilis. Sinabi naman ni Tinoco na mukhang may nangyayaring galaw sa grupong nasa likod ng dalawang nangunguna. Kahit maayos umano ang takbo ng car number 9 kanina ay tila bumabagal na iyon ngayon, at halos nabura na ang lamang yun sa car number 5. May mga palatandaan na rin umano ng understeer sa kotse nito, dahil sa tingin ni Tinoco ay manipis na ang tira sa mga gulong nito. Batid ni Eva na pudpud na ang kanyang unahang mga gulong dahil ramdam na nito ang mabigat na katawan ng sasakyang iyon habang nagpe-preno. Gayunpaman, maayos pa naman umano ang kapit ng likuran niya, at sapat na umano ang sikip ng mga kalsadang iyon upang hindi siya malampasan ni Sakamoto. Kasunod yun ay ipinaalam kay Acaba na medyo bumagal ng husto ang number 9, at pilit umano yung hinahawakan ang ikatlong pwesto kaya panatilihin lang ni Acaba ang bilis na iyon at maaabutan nito si Eva bago matapos. Sa ibang kuha naman ng kamera, napansin ni Tinoco na magkakasama ang 16, 18 at 86 na sasakyan sa buong karera. Masasabi umanong parang laban yun ng Yoshi Kitagang kontra kay Tinoco, pero hindi ibig sabihin ay pantay ang lakas ng mga sasakyan ng tatlo. Para nga umanong ang kotse na 86 na ay kumakapit na lang sa mga nasa unahan ng buong lakas para hindi maiwan, kaya naiisip umano ni Tinoco na nakakainis para kina Kokero at Nozomi na hinahabol sila ng ganon. Gayunpaman, ang tanong ni Tinoco sa mga manunood ay kung kanino kaya sa tatlo mapupunta ang huling halakhak. Pinag-focus ni Kokero si Nozomi dahil kailangan umano nilang maingat na malagpasan ang bawat kurbada, sapagkat kahit maliliit na pagkakamali ay naiipon umano at nakakadagdag sa pagkasira ng gulong habang tumatagal. Sinabi naman ng commentator na ang mga driver ay malapit na sa pinakamataas na bahagi ng Route 1 habang pumapasok ang mga iyon sa huling lap. Sa puntong ito, tiyak umano na unti-unti nang nauubos ang tread ng mga gulong ng mga iyon. Habang pinapanood ni Ogata ang karera ay sinabi nito sa sarili na muli nang iniiwan si Tinoco ng dalawang naabutan nito sa unang kalahati ng lap. Naisip din nito na matindi ang ahon sa likurang bahagi ng Sector 2, at ipinapakita niyon kung gaano kahalaga ang lakas ng makina sa isang karera. Pwede umanong pag-usapan ng paulit-ulit ang balance, pero malaking salik pa rin ang horsepower kaya malamang mas naiinis umano si Tinoco habang nagmamaneho kesa sa nararamdaman ni Ogata habang nanunood lang. Hindi nagtagal, ang nangungunang kotse ay nakalagpas na sa pinakamataas na bahagi ng Route 1. Patuloy na iniiwan ng mid-engine na Porsche ni Michael Beckenbauer ang grupo ng mga motorized monster sa likuran nito. Sa ikalawang pwesto naman, si Ishigami sa car number 1 at mukhang kalmado lang ito at sinusukat ang mga sasakyang nasa likuran. Ang grupo naman na naglalaban para sa ikatlong pwesto ay sina Eva sa car number 9 at si Sakamoto sa number 5. Pareho mang 4WD na sasakyan pero may dehado ang number 5 dahil mid-engine ito.
Sa likod naman nila ay ang labanan para sa ika-5 pwesto, kung saan nagawang maungusan ni Akaba si Otani kaya siya na ngayon ang nasa ika-5 pwesto. Sumunod kay Otani si Yanagida, habang ang ika-8 pwesto naman ay pinaglalabanan ni Taylor at Oishi. Maya-maya pa, sinabi ni Tanaka na papalapit na ang huling bahagi ng karera. Habang nauubos umano ang kapit ng mga gulong ay lalo pang magiging mahirap ang lahat. Naroong naghihintay sa mga driver ang isang pagbaba mula sa kabundukan ng Hakone na nangangailangan umano ng buong focus ng isang driver, at ang isang nakakapangilabot na 874 na metro na pababang kalsada. Kasunod yun ay natanong ni Tanaka ang lalaking gumawa umano ng pangalan sa Sector 3, na minamaneho ang matingkad na pulang GT86. Habang binabagtas ang mga bundok ng Hakone, sinabi ni Tanaka na kumikilos na ang isang bagong uri ng driver na mula pa sa England, walang iba kundi si Kanata. Samantala, nagiging mas komplikado na umano ang sitwasyon para sa dalawang naglalaban para sa ika-3 pwesto, sapagkat naabutan na ang mga ito ng car number 2 kaya ngayon ay isa na iyong matinding sagupaan sa pagitan ng number 9, number 5, at number 2 na kotse. Sinabi ng commentator na si Kay na siguradong mahirap yun para kay Sakamoto, na naiipit sa gitna ng dalawang sasakyan dahil mahahati umano ang atensyon nito, sa harap at sa likod. Kasabay niyo na sinasabi ni Sakamoto sa sarili na hindi niya inaasahan na aabot ng ganoong kataas ang car number 2. Kapag nakalusot umano yun sa kanya ay magiging sobrang hirap na para sa kanya na lampasan ulit iyon, kaya kailangan niyang magbago ng taktika at siguraduhin na hindi siya malalagpasan ni Akaba. Maya-maya pa ay laking gulat ni Tanaka nang makita na naglagay ang central computer ng attention flag sa GT86. Talaga kasi umanong hindi pa iyon nangyayari dati, at wala raw itong maalalang kahit isang beses na nangyari yun noon. Maaaring sa qualifying umano ay oo, pero hindi sa mismong karera. Maging si Kai ay hindi rin maintindihan kung anong nangyayari, at sinabing ang nakikita niya ay lampas sa imahinasyon. Imposible umanong hindi pa nawawala ng kahit kaunting kapit ang mga gulong ni Kanata. Nang makita naman ni Kakero ang 86 GT mula sa salamin ay nagtaka ito kung ano ang nangyayari, sapagkat mas mabilis umano iyong nakahabol sa kanila. Inisip nito na kung makalampas si Kanata sa kanila bago sila pumasok sa death zone, kahit may slipstream pa, hindi na umano nila iyon maaabutan sa Kamaboko Strait. Dahil doon, ayaw mang gawin ni Kakero pero wala na umano silang ibang pagpipilian kaya sinabi na nito kay Nozomi na babaguhin nila ang plano. Babaguhin umano nila ang kanilang linya at pipigilan nilang makalusot si Kanata. Ngunit hindi pa man nila nagagawa ang blockong formation ay nagawa na kaagad ni Kanata na malampasan si Nozomi. Ngayon ay nasa pagitan na ng magkapatid si Kanata pero para kay Kakero ay ayos lang iyon dahil wala na umanong paraan para makatakas si Kanata. Sinabi ni Kakero kay Nozomi na haharanggan nila si Kanata hanggang sa Kamaboko Strait. Kasunod yun, napansin ni Ogata na nawala na ang attention flag kay Kanata, at sinabi sa sarili na mahirap talaga para sa binata ang maipit sa pagitan ng dalawang kotse na iyon. Pinipigilan umano si Kanata ng Lotus na makaabante gamit ang mahusay at eksaktong pagbablock, habang pinipressure naman ito ng Alfa Romeo mula sa likuran. Dahil doon ay napatanong si Ogata sa sarili kung paano haharapin ng binata ang ganoong klase ng bitag. Kasabay niyon, naalala ni Kanata ang sinabi sa kanya ni Fujiwara noon na kahit gaano man kahigpit tingnan, kung may sapat na espasyo para magkatabi ang tatlong sasakyan, makaka-overtake pa rin. Sinabi ni Kanata sa sarili na hindi pa siya umaabot sa level ni Fujiwara, pero 3/4 lapad ng kotse ang espasyo doon at sapat na umano iyon. At para rin makatipid siya sa gulong ay kailangan niyang isagawa yun ng isang tuloy-tuloy na galaw lamang. Habang patuloy sa kanilang plano ay biglang nanlaki ang mga mata ni Kakero nang mapansin na nasa tabi niya na ang 86 GT, at hindi nagtagal ay naunaan na siya nito. Marami ang kinilabutan at nagulat sa ginawang iyon ni Kanata, lalo na ang announcer na nagsabing hindi niya kailanman naisip na may sapat pang kapit ang mga gulong ng 86 GT para magawa iyon. Akala umano ni Tanaka ay pinahirapan na ni Kanata ng husto ang mga gulong para mabawi ang kahinaan ng kotse niyon, at sinabi pa na parang walang hanggan ang kayang gawin ni Kanata. Sa laban naman para sa ika-3 pwesto, ngayong pumasok na ang tatlo sa Ghost Town Death Zone ay bahagya ng bumagal ang takbo ng mga ito. Kahit ang agresibong si Akaba ay kumalma muna sa bahaging iyon. Isa kasi yung lugar na mahina ang visibility at kakaunti ang diretsong kalsada, at medyo malalaki pa ang mga sasakyan kaya masasabing kakaunti ang magiging pagkakataon para maka-overtake sa ngayon. Sa palagay ni Tanaka ay magpapatuloy umano ang ganoong pagkakatabla hanggang sa hulihang bahagi ng Sector 3. Kasunod yun ay muling napansin ng announcer ang 86 GT, sapagkat nasa tanaw na umano ni Kanata ang car number 10 ni Emil Haninen. Talaga umanong ang rookie sa unang laban nito ay todo apak sa silinyador habang tinatangkang makapasok sa top 10.
Hindi nagtagal ay nakarating na rin si Kenote sa death zone, at pagkapasok pa lang doon ay agad na itong humingi ng request kay Ogata. Sinabi ni Kenote na nakikita niya ang track kahit sa ganoong kakapal na hamog, pero hindi umano nito makita ang ibang mga sasakyan sa loob niyon. Hiniling ni Kenote na i-report sa kanya ni Ogata ang distansya sa sasakyan sa unahan sa tuwing nakakabawas siya ng 1 buong segundo sa pagitan nila. Kahit hindi maintindihan ni Ogata kung bakit ay agad na lang nitong sinunod ang hiling ni Kenote. Hindi nagtagal, sa pamamagitan yun ay nagawang maungusan ni Kenote ang car number 10 bagay na labis na ikinagulat ng mga announcer, habang hindi naman makapaniwala si Kakeru na nagawa iyon ni Kenote. Ipinagpatuloy ni Ogata ang pagre-report kay Kenote ng distansya ng sasakyan sa unahan, hanggang sa maabyutin at mapantayan na nito ang car number 8 ni Taylor. Ilang segundong nagpatuloy na magkapantay ang dalawa, pero hindi nagtagal ay sinabi ni Taylor sa sarili na hindi niya na ay lalaban pa dahil ayaw niyang isugal ang buhay niya. Tuluyan ng naunahan ni Kenote si Taylor bagay na labis na nagpamangha sa mga manunood, habang ang announcer naman na si Kai ay hindi na nakapagkomento pa, at sinabing nakakatakot na para sa kanila kahit panoorin lang iyon. Sa kabila umano ng mahinang visibility, dinaanan ni Kenote ang 3 kurbada ng may halos perpekto at eksaktong kontrol. Nang mga oras na iyon ay mas lalong hindi makapaniwala si Ogata sa ginagawa ni Kenote. Sinabi ni Kai na may kakaiba talaga kay Kenote, at sa spekulasyon umano nito, malinaw sa isip ni Kenote kung ano ang itsura ng kursong iyon kahit pa natatakpan ng fog. Subalit sinabi naman ni Tanaka na iyon ang unang beses na sumali ang binata sa kompetisyon, kaya iyon din daw dapat ang unang beses nyo na tumakbo sa isang MFG road course. Para kay Kai, may kakaiba umano at ang kakayahan si Kenote sa pagmememorya na wala ang iba, at baka iyon umano ang dahilan kung bakit nagagawa ni Kenote ang napakahusay nitong performance. Kasabay ng pangyayaring iyon, habang pinapanood ng isang lalaki mula sa telebisyon ang karera, sinabi nito na alam niyang estudyante si Kenote ni Fujiwara, pero hindi naman umano kailangan na sobra nito iyong purihin. Sa qualifying, parang kinopya talaga umano ng binata yung demo run, pero sa actual race, hindi na ito basta gumagaya kundi binabago umano ni Kenote ang takbo nito para mas bumagay sa sarili nitong estilo sa pagmamaneho. Hindi nagtagal ay nakalabas na si Kenote sa danger zone at maayos nitong nalagpasan ang Ohiredai hairpin. Kasabay ng pangyayaring iyon ay pinapanood ni Takahashi ang karera, at sinabi nito kay Kenta na sa tingin niya ay may malaking kahinaan ang driver ng 86 GT na hindi pa nalalantad. Hiningi ni Takahashi ang opinyon ni Kenta tungkol doon, subalit sinabi nito na kung kahinaan ang pag-uusapan ay hindi ito sigurado, sapagkat sa panunood umano ni Kenta kay Kenote ay naaalala nito ang dati at parang akrobatikong estilo ni Fujiwara. Napaisip si Kenta kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang boss, subalit sinabi niyo na pag-isipan na lang ni Kenta ng mabuti nang sa ganon ay matuto ito, dahil kung hindi umano ito gagaling ay hindi na ito ibabalik ni Takahashi sa factory. 3 lalaki naman ang nag-uusap-usap habang pinapanood din ang karera. Sinabi ng isang lalaki na matagal nang naglalaban-laban ang Godly 15 gamit ang napakabilis at mamahaling mga kotse, pero wala pa rin umanong nakatalo sa pinakamabilis na oras na ginawa sa demo runs hanggang noong nakaraang taon. Ayon naman sa isang lalaki, wala umanong sinabi ang MFGPR tungkol doon, pero baka kumuha umano ang MFG ng isang sobrang galing na driver na sanay sa karera sa totoong kalsada kaya nagawa niyong talunin ang oras na iyon. Dagdag pa nito na kakaiba ang kotse dahil classic na modelo iyon, manual transmission at may 5 gear lang, samantalang karamihan umano ng modernong kotse ngayon ay mas advanced na. Pinilit alalahanin ng lalaki kung ano nga ang model ng sasakyan ngunit hindi nito maalala na iyon ay ang RX-7. Kasunod ng pangyayaring iyon ay sinabi ng announcer na nagpapatuloy ang matinding pag-arangkada ng GT86, at talaga umanong namukod-tangi ang performance nito sa Sector 3. Ang pinaka-nagunguna naman na si Beckenbauer ay kasalukuyang dumadaan sa distrito ng Tonosawa Hot Springs, at para kina Tanaka ay masasabi nilang may 79% na chance na itong manalo sa unang karera ng season. Sinusundan pa rin si Beckenbauer ng nag-iisa sa ikalawang pwesto na si Ishigami, ngunit may agwat itong 13 segundo. Nagulat naman ang mga announcer nang mapansin ang grupong naglalaban para sa ikatlong pwesto, sapagkat matatag pa rin umanong kumakapit si Aba dahil hanggang ngayon ay hawak pa rin yun ang ikatlong pwesto. Para kay Kai, kakaiba umano si Aba ngayong season at pakiramdam nito ay nagmature na iyon, kaya napaisip si Tanaka kung ano kaya ang dahilan sa likod ng pagbabagong iyon. Lingid sa kaalaman ng dalawa na ang halik ng Angel number 7 ang nagsisilbing inspirasyon ni Aba sa mga oras na iyon. Hindi nagtagal, nakarating na sa Asahabasha Bridge ang grupong naglalaban para sa ikatlong pwesto. Ayon kay Tanaka, may 2 ruta na pwedeng daanan doon, at karamihan umano sa mga driver ay pinipili ang kaliwang lane dahil mas maganda ang linya roon.
Pero minsan, pinipili umano ng ibang driver ang kanan para subukang makakuha ng kalamangan. Dalawang kotse ang dumaan sa kaliwa habang si Akaba naman ay mas piniling dumaan sa kanan kaya pagkalampas sa tulay ay nagawa nitong maunahan si Sakamoto. Kasunod yun ay binigyang pansin ng commentator ang car number 6 at 3 na naglalaban para sa ikapitong pwesto. Mabilis namang humahabol ang GT86 at nakatutok sa dalawang sasakyan. Nasa loob si Kinote ng 4 na segundong agwat pero unti-unti pa ring lumalayo ang dalawa, kaya sinabi ni Tanaka na mukhang masyadong malaki ang diferensya sa lakas ng makina para makahabol pa si Kinote. Gayunpaman, hinangaan nila ang binata dahil sa pag-angat nito hanggang doon, gayong 2 litro lang naman ang makina ng sasakyan nito. Patuloy naman ang pagragasa ng 3 sasakyan na naglalaban para sa ikatlong pwesto, hanggang sa kumilos na ang car number 2 at nagawa nitong tabihan ang nasa unahan niya na car number 9. Dahil doon ay mas tumindi pa ang karera, at lahat ng 3 sasakyan na iyon ay tumatakbo sa bilis na lampas sa 300 km/h. Ngunit sinabi ni Tanaka na sa oras na makatawid ang mga iyon sa ilalim ng Seisho Bypass, halos aabot na ang mga iyon sa breaking point. Maya-maya pa ay nagkatabi-tabi na ang 3 sasakyan, subalit nang makarating sa kurbada ay nagkamali si Eva matapos nitong malampasan iyon sa halip na lumiko. Mabilis na ibinaling pabalik ni Eva ang sasakyan, at naluluhan nitong pinanghihinayangan ang halik ng Angel number 7 dahil ngayon ay nasa likod na lang siya ni Otani na nasa ika-5 pwesto. Sa unahan naman, todo apak pa rin si Beckenbauer sa silinyador habang binabagtas ang home straight. Kasabay niyon ay sinasabi nito sa sarili na napaka-boring ng MFG, wala umano roon ang karapat dapat sa kanyang buong atensyon, at walang kayang magtulak sa kanya para seryosohin ang laban. Mananalo raw siya sa natitirang mga karera ngayong taon, magbibigay ng maiikling makahulugang pahayag, at pagkatapos ay uuwi na siya sa Deutschland. Hindi nagtagal ay iwinagayway na ang checkered flag sa pagdaan ng nangungunang si Beckenbauer. Lubos niyang pinagharihan ang 80 kilometrong sprint race na iyon na parabang napakadali lang para sa kanya. Malaki ang agwat nito sa sumunod na sasakyan, at ang ipinakita umano nitong performance ay tila simula ng isang bagong panahon. Pagkatapos niyon ay lumipat naman ang announcer sa camera sa Kazumatsuri East, upang ipakita sa mga manunood na nauuna si Oishi na nasa car number 3, kay Yaganida na nasa car number 6. Sa likuran naman ng mga iyon ay may nagaganap na labanan para sa ika-9 na pwesto. Mahigpit na nakabuntot ang car number 8 sa GT86, at malaki umano ang kalamangan ng Porsche Carrera GTS pagdating sa pinakamataas na bilis nito. Hindi katagalan ay pumwesto si Taylor sa kanan, na parang ipinagyayabang o ipinapakita nito na mas malakas ang makina at top speed ng sasakyan niya kumpara sa GT86. Nang tuluyan ng mauna si Taylor ay dumaikit naman si Kinote sa likuran niya, at dahil sa mababang air resistance ay tila hinihila ang sasakyan ni Kinote papalapit sa sasakyan ni Taylor. Ngunit sandali lamang iyon dahil patuloy pang bumibilis ang car number 8, na para bang walang pakialam sa harang na hangin sa unahan nito. Pagkaraan ng overpass ay papalapit na ang dalawa sa breaking point, at dahil may malaki ng lamang ang car number 8 ay ito ang unang nagpreno. Huli namang nagpreno ang GT86 at agad nitong nabawasan ang agwat hanggang sa magpantay muli ang dalawang sasakyan. Marami ang humanga sa galing at katalinuhan ni Kinote sa pagdadrive, lalo na nang magawa nitong maunahan si Taylor sa bahaging kurbada. Dahil doon ay sinabi ni Taylor sa sarili na hindi nangyari iyon dahil mas mahina ang preno ng Porsche, kundi dahil nagkamali siya sa taktika. Na-overextend umano niya ang gulong niya sa huling pag-arangkada ng todo, pero kahit ganoon ay may natitira pa rin umano iyong kapit para sa isang huling laban sa preno. Napatanong din si Taylor sa kanyang sarili kung ano kaya ang mangyayari kung ang isang halimaw na tulad ni Kinote ay mabigyan ng kotse na talagang kayang makipagsabayan. Maaari umano nitong lubos na mabago ang balanse ng kapangyarihan sa MFG. Mula sa puntong iyon, hanggang sa matapos ang karera ay nanatili na ang mga driver sa posisyon nila. Pagkatapos ay iginawad sa mga ito ang parangal para sa kanilang pagkapanalo. Habang pinapalakpakan ng mga nasa entablado ay naluluha at nanginginig na sinasabi ni Ogata sa kanyang sarili na ang premyong pera para sa ika-9 na pwesto ay 8 milyong yen. Kahit ang kalahati lang umano nyo na 4 na milyong yen ay mas malaki pa kesa sa kinikita ng kanyang Ogata Automotive sa loob ng isang taon. Bigla namang napatanong si Kinote kay Eva kung bakit wala sa podium ang driver na unang nakatapos. Sinabi ni Eva na palaging nilalaktawan ni Beckenbauer ang ganoong seremonya, sapagkat iyon umano marahil ang paraan yun para ipakita na wala siyang pakialam. Kasunod yun ay ang paghalik naman ng mga napiling angel ni Ishigami at Akaba. Kahit papano ay masaya si Eva dahil hindi napili ang crush niya na si Angel number 7. Maya-maya pa, lumapit si Taylor kay Kinote upang makipagkamay at sinabing siya ang driver ng car number 8. Binati nito ang ipinakitang husay ng binata, pero babawi umano ito kay Kinote sa susunod.
Pagkaalis ni Taylor ay sunod na lumapit si Nozomi kay Kanata. Nagpakilala ito na driver ng car number 16, at ipinaalala na nagkita na sila noon sa isang restaurant. Bilang respeto umano nito sa galing ni Kanata ay yayakapin niya ito, pero ang totoo ay nagugwapuhan si Nozomi kay Kanata kaya nito iyon ginawa. Laking gulat naman ni Ren nang makita ang pagyakap na iyon ni Nozomi, at halos gustuhin nitong hilahin yun palayo kay Kanata. Hindi nagtagal ay inianunsyo muli ang pagkakasunod-sunod ng mga driver sa karera, at pagkatapos ay sinabi na ang susunod nilang karera, ang Round 2 ay ang Ash Inoko GT sa Lake Ash Inoko. Round 3 sa Peninsula Manizuru, Round 4 sa Seaside Double Lane, at ang final race ay sa Atami Ghost. Pagkatapos ng seremonya ay ikinarga na sa truck ang ibang mga sasakyan na ginamit sa karera, bagay na ikinamangha ni Ogates sapagkat ang 86 GT nila ay mamaneho lang niya pauwi. Ngunit bago pa man sila umalis ay nilapitan sila ni Ava para yayaing magdiwang at libre daw nito ang lahat ng pagkain at inumin. Dahil doon ay masayang sinabi ni Ogate na sasama siya kaya humingi agad ito ng paumanhin kay Kanata, at nakiusap na ang binata na umano ang magmaneho ng kotse pauwi dahil gusto lang niyang mag-inom. Pumayag naman si Kanata sa pakiusap ni Ogate lalo na at hindi naman siya umiinom ng alak. Matapos ang matinding labanan ay bumalik si Kanata sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kinabukasan, nang papasok na si Ren sa eskwelahan ay nakisabay na rito si Kanata sa paglalakad. Doon ay napag-usapan nila ang tungkol sa naganap na karera kahapon. Humingi si Kanata ng paumanhin sa dalaga dahil sa pagsikreto niya ng tungkol sa pagsali niya sa MFG. Dahil doon ay nakonsensya si Ren kaya naisip nitong aminin na kay Kanata na isa siya sa mga angel ng MFG. Ngunit nang susubukan na sana niyang sabihin kay Kanata na siya ang angel number 7 ay bigla namang dumating si Ogata kaya nasayang ang pagkakataon niya. Huminto kasi ang Noy nakamotorsiklong si Ogata, para imbitahan si Kanata na pumunta sa auto shop mamayang hapon dahil darating umano ang engineer na ikinwento ni Ava noon na si Hiroya Okayama para palakasin ang GT86. Nang pumayag na si Kanata sa imbitasyon ni Ogata, ay nabaling naman ang atensyon nito sa dalagang kasama ng binata. Tinanong ni Ogata kung ano ang relasyon ng dalawa, kaya nagpakilala si Ren bilang anak ni Mr. Saionji bagay na labis namang ikinagulat ni Ogata kaya halos matamba ito mula sa sinasakyang motorsiklo. Natuwa ito sa muli nilang pagkikita at halos hindi makapaniwala na kasing tangkad na niya ang batang huli niyang nakita. Pagkatapos ng kaunti nilang pag-uusap ay nagpaalam na si Ogata sa dalawa, ngunit muling nanambalik kay Ren ang paghihinayang dahil iyon na sana ang pagkakataon niyang masabi kay Kanata na isa siyang MFG angel, kaya sa isip nito ay sinisisi nito si Ogata. Kinahapunan, dumating na si Kanata sa shop, at doon ay tinalakay ni Okayama sa harap ni na Ogata at Kanata ang mga i-upgrade nito sa sasakyan, maliban umano sa makina. Bilang driver ng GT86, hiningi ni Ogata ang opinyon ni Kanata. Sumang-ayon naman ang binata kay Mr. Okayama, at sinabi na minsan ay binigyan siya ng payo ng kanyang pinagkakatiwalaang instructor sa academy. Sinabi umano niyo na hindi magandang ideya ang pumili ng sasakyan base lamang sa lakas nito, at mas mabuti umanong piliin ang sasakyang kulang sa kapangyarihan kumpara sa mga karibal nito. Nagtaka si Ogata kaya napatanong ito kung bakit ganoon gayong gagamitin umano ang sasakyan sa isang karera. Sinabi ni Kanata na kung minsan ay malabo ang mga payo niyon, na tila sinadya para hikayatin silang mag-isip para sa sarili nila, pero sa tuwing ganon ay palagi umanon yung napapatunayang tama. Gayunpaman, iginiit ni Ogata na kahit dagdagan pa nila ang horsepower niyon gamit ang supercharger ay malayo pa rin si Kanata sa iba, kaya hindi umano ito sigurado kung maituturing pa rin na pagsalungat iyon sa payo ng instructor ni Kanata. Sinabi ng binata na ginagawa niya iyon para sa hamon, at hindi para makapag-uwi ng mataas na pwesto. Kaya naman, hindi umano nila gagalawin ang makina bago ang ikalawang karera. At sa tingin umano ni Kanata, kung naroon ang guro niya ay malamang sasabihin yon sa kanya na hindi pa rin niya nailalabas ang buong potensyal ng GT86. Napangiti na lang si Okayama dahil nakita nito ang impluwensya ng mentor ng binata na si Fujiwara sa pananaw ni Kanata pagdating sa pagtakbo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nakipagkita naman si Ogata kay Ava. Naikwento nito kay Ava ang tungkol sa napagdesisyon ng huwag nang galawin ang makina ng sasakyan ni Kanata. Maging si Ava ay inisip na kailangan ni Kanata ng mas malaking lakas ng makina kesa sa kahit ano pa man sa ngayon, lalo na at mas patag umano ang susunod na kurso kumpara sa unang karera. Ibig sabihin, wala nang mga pababang bahagi ng kalsada na makakatulong kay Kanata, at kung tutuusin, mas lalo pa umano iyong magiging mahirap para sa binata. Sinabi ni Ogata na iyon ang kagustuhan ni Kanata, at sinusunod lang umano nila ang payo ni Okayama na mula sa spiral. Nagulat si Ava nang marinig ang pangalan ni Okayama, at sinabing mas alam ng lalaking iyon kaysa sa karamihan kung paano mag-tune up ng sasakyan.
Kilala rin umano iyon sa husay pagdating sa underbody setup, kaya sinabi ni Aba na kung si Okayama ang nagsabi ay siguro ayos lang iyon. Pagkatapos ng usapang iyon ay nabanggit ni Ogata kay Aba na nakita niya kanina si Kinote na may kasamang dalagita habang naglalakad. Bahagyang nagulat si Aba at agad na tinanong si Ogata kung cute ba iyon. Ngunit mabilis ding idinugtong ni Aba na kahit gaano pa iyon kaganda, kung nag-aaral pa rin ay bata pa rin ang tingin niya roon. Nang sumunod na araw, nakita ni Ren na bihis si Kinote kaya inisip nito na lalabas sila para sa lugar na hinahanap nila, pero sinabi ni Kinote na may iba siyang lakad. Dahil doon ay nagpasama na lang si Ren kay Wakana at pumunta silang dalawa sa Kamakura para hanapin ang gusali na nasa litrato. Matapos ang mahabang paglalakad ng dalawa ay pumunta muna ang mga ito sa isang kafe para kumain. Ngunit laking gulat ni Ren nang makita na naroon si Kinote, at suot nito ang uniforme ng mga staff. Pabuulong na sinabi ni Kinote na nagpa-part-time job siya doon kaya hindi siya pwedeng makipag-usap ng matagal kay Ren bilang customer. Kinahapunan, sabay na naglakad pa uwi sina Ren at Kinote, at doon tinanong ng dalaga kung bakit nagpa-part-time job pa si Kinote gayong may napanalunan naman itong pera sa naganap na karera. Sinabi ni Kinote na ibinigay niya ang kalahati ng premyo kay Ogata, at saka mas mahirap umano para sa kanya kung wala siyang ginagawa tuwing weekdays kaya pinili niya na magtrabaho na lang. Sa shop naman ng Spiral Zero, makikitang magkausap muli sina Ogata at Okayama para sa pagsisimula ng tuning ng GT86. Habang kinukumpuni ang sasakyan ay tinalakay ni Okayama ang mga gagawin doon. Sinabi rin ito na mukhang medyo nadismaya si Ogata noong napag-usapan nila na huwag munang galawin ang makina, pero iyon ay dahil hindi pa umano lubos na nauunawaan ni Ogata ang tunay na kalikasan ng MFG. Dapat umanong malaman ni Ogata na ang pagbabago pa lang sa suspension ay maaaring magpabilis na ng sasakyan. Ramdam umano ni Okayama na mas mabilis ang sasakyang iyon kaysa sa inaakala ni Ogata kapag handa na iyon. Naniniwala rin umano si Okayama na si Kinote ay isang henyo sa pagmamaneho na nasa ibang level talaga. Makalipas ang ilang araw, sinubukan na ni Kinote ang sasakyan, at kasama nito si Ogata na noy halos maiyak na sa takot dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng binata. Pagkatapos yun ay bumaba na si Ogata at sinabi kay Kinote na may ideya na siya ngayon kung paano magmaneho ang Godly 15. Napatanong din ito sa binata kung bakit parang hindi ito nagpe-preno, gayong may bago at magandang preno na ikinabot si Okayama sa kotse. Sinabi ni Kinote na sinusubukan niyang hindi magpreno kapag paakyat sa bundok. Natural na umanong bumabagal ang kotse mula pagpasok sa kurbada hanggang apex, at para sa underpowered na kotse gaya ng GT86, mas epektibo umano sa teorya ang paraan na halos hindi nagpe-preno. Pero dahil kasama raw ni Kinote si Ogata kanina, at test drive lang naman iyon, ay mga 80% lang umano ng buong kakayahan ng sasakyan ang ginamit niya. Nagulat si Ogata nang malaman na 80% pa lang iyon gayong halos matroma na siya. Kasunod yun ay tinanong ni Kinote kung bawal ba talaga na umikot sa Ashinoko course, dahil malapit lang iyon doon. Ipinaliwanag ni Ogata sa binata na karamihan ng lugar na yun ay public roads na mahigpit ang traffic control, kaya wala umanong pinapayagang magkarera doon hanggat hindi nagsisimula ang official qualifying. Kaya naman, sinasabi na malaking advantage iyon para sa mga dati nang nakatakbo doon kasi kabisado na ng mga iyon ang daan. Dagdag pa ni Ogata na ang tanging parte lang na pinapayagan para sa MFG test drives ay ang section na may turnpike, at pwede lang umano iyon sa loob ng 7 araw bago magsimula ang qualifying. Pagkatapos yun ay sinabi ni Kinote na titingnan muna niya kung paano gumagana ang kotse kapag under stress, at susunduan na lang daw niya si Ogata pagkatapos ng 2 runs. Pagkaalis ng binata ay napansin ni Ogata ang Blue Alpine na tila hinahabol si Kinote, at masama umano ang kutob nito tungkol doon. Habang nagmamaneho naman si Kinote ay sinasabi nito sa sarili na hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang pagbabago sa kotse. Parang ibang sasakyan na talaga umano yun at hindi niya maintindihan kung bakit. Naalala niya ang sinabi noon ni Mr. Okayama na hindi umano gagalawin ang makina, pero pakiramdam niya ay mas malakas iyon ngayon at mas madali pang kontrolin, at napansin niya rin na mas gumanda ang kapit niyon sa kalsada. Dahil doon ay mas kumpiyansa si Kinote na mas gagaling pa siya sa pagmamaneho at mas maipapakita niya ang kanyang kakayahan sa susunod na laban. Kasunod yun ay nagulat si Kinote nang biglang sumulpot sa kanan niya ang Blue Alpine at nagawa pa siyang maunahan nito. Napansin ng binata na medyo agresibo ang pag-overtake niyon, lalo na at hindi naman yun karera. Gayunpaman, na-realize ni Kinote na may pagkakamali rin siya. Naalala niya ang payo ni Fujiwara na delikado kapag nagpapadala sa emosyon habang nagmamaneho sapagkat pwede umanong mawala ng focus. Dahil sobrang na-excite si Kinote sa laki ng pagbabago ng GT86, naging kampante siya at nakalimutan tingnan ang rear view mirror kaya hindi niya agad napansin ang kotse sa likod niya.
Si Cookie Soatari ang nasa likod ng manibela ng car number 4, at hindi ito nakasali sa nakaraang karera. Sa loob ng 3 taon na ginugol ni Soatari sa France para mag-aral ng motorsports, paulit-ulit silang nagkalaban ni Kenote sa iba't ibang karera. Ngayon ay iniisip ni Soatari na baka hindi na siya maalala ni Kenote, pero dahil kilalang kilala noon si Kenote bilang isang mahusay na rookie ay tumatak ito sa isip niya. Naalala rin ni Soatari kung paano siyang nahirapan noon sa Euro FE3 series dahil sa kakulangan sa pondo, kaya luma at sirang mga kotse lamang ang nagagamit niya. Ngunit ngayong nasa Lake Ashinoko na sila, gusto niyang ipagpatuloy ang kompetisyong nasimulan nila noon sa Paul Ricard at Hockenheim. Dahil doon, masaya si Soatari na muli niyang makakaharap si Kenote. Pagkatapos ng 2 runs ni Kenote ay kumain muna sila ni Ogata. Habang nasa restaurant ay nakita ni Ogata sa kanyang cellphone na naglabas na ng press release ang MFG. Sinabi nito kay Kenote na mukhang inanunsyo na ang running order para sa qualifying ng Ashinoko GT, kaya agad na itinanong ng binata kung kailan sila tatakbo. Sinabi ni Ogata na medyo inaasahan niya na iyon na nasa ika-6 na araw sila. Inalam din nito kung may sinusunod bang rule sa pagkakasunod-sunod ng qualifying, kaya ipinaliwanag ni Ogata na teorya, nakabase umano ang qualifying order sa kasalukuyang ranking. Para maging patas, pinaghihiwalay ang mga top-ranked driver sa loob ng 7 araw. Ang nangunguna sa rankings ay laging tumatakbo sa huling araw, kaya si Beckenbauer ay nasa day 7, si Ishigami sa day 6, at si Akaba naman ay sa day 5. Dahil pang-siyam na umano si Kenote sa rankings kaya napunta rin ito sa day 6. Maganda na rin umano iyon sapagkat may kalamangan ang mas huling tumatakbo, at may idea na ang mga ito sa oras ng mga kalaban, kaya mas madaling tansyahin ang bilis na kailangan para makapasok sa race. Sinabi ni Kenote na sa tingin niya ay tama si Ogata, at dahil sa napakagandang adjustments ni Mr. Okayama sa kotse, pakiramdam niya ay maibibigay niya ang pinakamahusay niyang performance. Gayunpaman, sinabi ni Ogata na dapat pa niyang dalhin ang 86 GT sa spiral isang beses bago ang qualifying para sa final check, kaya tinanong nito ang binata kung may gusto ba itong ipatanong sa mga iyon pero sinabi ni Kenote na wala na dahil perpekto na umano ang sasakyan. Nang sumunod na araw, nagsimula na ang unang araw ng qualifying, kung saan si Oishi ang unang sasabak. Dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nito ng sasakyan ay sinabi ng announcer na talagang nilalamon umano ni Oishi ang kalsada gamit ang number 3 na Lamborghini Huracan. Habang nagaganap iyon, abala naman si Kenote sa pagtatrabaho sa isang kafe, kung saan napahanga niya ang kanyang boss dahil sa pambihira niyang memorya at bilis makatanda ng mga letre kahit bago pa lang siya sa Japan. Samantala, tuloy-tuloy namang umaarangkada si Maizano sakay ng car number 13. Ayon sa announcer, para makasunod umano sa mga regulasyon ay inalis ni Maizano sa kanyang Honda NSX ang 3 electric motor at anchors, dahilan para muling maisilang ito bilang isang mas magaan, mid-engine, at rear-wheel drive na makina. Dagdag pa ni Tinoka na ginamit din ni Maizano ang sasakyang iyon noong nakaraang taon, pero naapektuhan umano ang performance nito dahil sa problema sa pagre-reset ng computer. Sa MFG ay pwede umanong magpalit ng modelo ng kotse basta pareho pa rin ang manufacturer mula sa unang karera ng season. Isang halimbawa nito si Maizano na nagsimula gamit ang Civic, pero ngayon ay nasa NSX na ito, isang mabilis na Japanese machine na kayang makipagsabayan sa GTR. Hindi nagtagal, sinabi ng announcer na si Maizano sa car number 13, gamit ang NSX, ay nalampasan ang oras ni Oishi sa Lamborghini at pansamantalang nanguna sa leaderboard. Pero unang araw pa lang umano iyon, at naghihintay pa ang iba pang miyembro ng Godly 15 ng kanilang pagkakataon na tumakbo sa course. Kinabukasan, sa pagsisimula ng ikalawang araw ng qualifying ay sumabak na si Nozomi. Paulit-ulit itong pinagsasabihan ni Kakeru na bilasin, pero nauuwi lang yun sa pagtatalo dahil ayaw ni Nozomi na diktahan siya ng kanyang kuya sapagkat nadidistract siya nito. Nang mga oras na iyon ay dumating si Soatari at binati nito si Eva. Nagkaroon ng maigsing pag-uusap ang dalawa at pagkatapos ay sumakay na si Soatari sa car number 4, ang Blue Alpine. Pagkaalis ni Soatari ay sinabi ni Akimoto kay Eva na parang weird iyon. Sinabi ni Eva na maaaring weird si Soatari, pero halimaw, umano ang galing yun sa pagmamaneho, at mas lalo iyong delikado sa mga technical course tulad ng Lake Ashinoko. Sa usapin naman ng likas na potensyal, baka si Soatari lang daw ang nag-iisang kayang makipagsabayan kay Beckenbauer. Pero kahit ganun kagaling si Soatari ay kulang naman umano iyon sa ambisyon, at ang pinakamalaki niyong kahinaan ay wala iyong matinding hangarin na manalo. Para raw kasi kay Soatari, paraan lang ang pagsali sa MFG para kumita ng panggastos kaya hindi niyo ito sineseryoso. Pero kapag naging seryoso talaga umano iyon ay siguradong nakakatakot iyong kalaban.
Kasunod yun ay sinabi ni Eva sa sarili na ngayong nagpapakita na ng husay si Kinata ay parang mas dumarami pa umano ang mga batang driver na sumusulpot, pero kahit ganoon ay iisa pa rin ang nasa isip nito at yun ay ang makuha ang halik ng Angel number 7. Sa Spiral naman, habang inaayos ang alignment ng gulong ng 86 GT ay sinasabi ni Ogata kay Mr. Okayama na mukhang mas excited din si Kinata kaysa sa karaniwan, at paulit-ulit umanon yung sinasabi na perpekto na ang lahat sa sasakyan. Kasabay naman ng pangyayaring iyon ay ibinabahagi ni Tanaka sa mga manunood ang pagpapakitang gilas ni Soatari ng napakabilis na takbo habang nilampaso nito ang Sector 1, at iyon na umano ang bagong record para sa bahaging iyon ng track. Hindi nagtagal ay mabilis nitong tinawid ang Sector 2 papuntang Sector 3, at mukhang papunta na umano ito sa pagtatala ng panibagong course record. Nagulat si Eva nang makita ang record ni Soatari sabay sambit na tama ang sinabi niya na kapag sineryoso talaga ni Soatari ay nakakagawa iyon ng ganoong klase ng takbo. Sa huli ay nagawa ngang basagin ni Soatari ang record sa kurso, at masaya nitong ibinalita sa kasintahan ang tungkol doon sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Samantala, nang si Eva na ang sumalang ay kapansin-pansin na masyado nitong pinipilit ang sarili. Matapos kasi nitong makita ang lap time na naitala ni Soatari ay tumaas ng husto ang adrenaline nito kaya hirap itong kontrolin ang excitement. Dahil doon, sinabi ng announcer na dahil sa sobrang kasab-ikan ni Eva ay sunod-sunod na ang maliliit nitong pagkakamali habang magulo nitong pinapaikot ang sasakyan, kaya pansamantala itong nasa ika-5 pwesto. Nananatili namang nasa provisional pole si Soatari dahil sa naging performance niyon sa ika-2 araw, at matapos umanon yung magtakda ng bagong record time sa kurso ay tiyak na ramdam na rin ng mga high-ranking racers ang bigat ng pressure. Kasabay ng pangyayaring iyon, sa bahay ng mga Saionji, humingi si Kinata ng tulong kay Mayuko, ang ina ni Ren, sa pag-fill out ng mga papeles para sa kanyang part-time job. Inakala ni Mayuko na hindi marunong magsulat ng kanji ang binata, kaya hindi ito makapaniwala nang makita na nagawang may sulat ni Kinata ang pangalan gamit ang kanji. Dahil doon ay napatanong si Mayuko kung nagmana ba si Kinata sa ina nitong si Catherine, sa pagiging magaling magmemorya o matandain sa mga bagay na nakikita nito. Nung una ay itinanggi pa iyon ni Kinata, pero nang magkwento na si Mayuko tungkol sa pagiging matalik nilang magkaibigan ni Catherine noong pumapasok pa ay inamin na ng binata ang tungkol sa natatangi niyang kakayahan. Dagdag pa nito na laging sinasabi sa kanya ng nanay niya noon na huwag basta ipakita sa mga taong hindi siya kilala kung ano ang kaya niyang gawin. Maaari kasi umanong normal lang iyon para sa kanila, pero para pala sa iba ay kakaiba iyon at minsan ay nagdudulot pa ng problema sa pakikisalamuha sa mga tao. Sinabi ni Mayuko na naiintindihan niya ang binata sabay napaluha dahil naalala nito ang kaibigan sa pamamagitan ng namanang kakayahan ni Kinata. Samantala, kasalukuyan nang nakasalang si Kakeru sa time trials. Habang nagmamaneho ay sinasabi ni Kakeru sa sarili na kahit paano ay kailangan niyang malampasan ang oras ni Nozomi, dahil kung hindi ay mawawala umano ang ipinagmamalaki niya bilang kuya. Subalit lingid sa kaalaman niya na habang pinapanood siya ng kanyang kapatid ay napapansin nito na hindi masyadong maganda ang kanyang takbo, at mas mabagal pa umano siya kesa rito. Dahil doon ay tinanong ni Nozomi kay Yamatani kung bakit hindi nito pag-alitan si Kakeru sa comms, pero sinabi nito na hindi yun magandang ideya dahil madi-distract lang umano si Kakeru. Kaya naman, humingi na lang si Nozomi ng konting oras para makausap ang kapatid kaya hiniram nito ang headset. Mabilis na sinabi ni Nozomi na sa kasalukuyang takbo ni Kakeru ay 2 segundo ang agwat nito sa kanya, at pagkatapos nyon ay wala nang nagawa pa si Yamanita para pigilan siya. Nang sumunod na araw, dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan ay kinansela muna ang time trials. Ipinagpatuloy ito kinabukasan ng sumikat na muli ang araw, kung saan sina Emil Haninen at Sakamoto Yuday ang sumalang. Samantala, sa ika-5 araw naman ng time trials, pinanood iyon ni Kinata sa kanyang tablet habang nasa talyer ni Ogata. Doon ay nabanggit din ni Ogata ang nangyaring 5 aksidente umano sa death zone, na siyang naging dahilan kung bakit naantala ng 1.5 oras ang pagdating ng huling sasakyan kaya pinayuhan din nito si Kinata na mag-ingat. Nakangiting tumugon si Kinata kaya't napatitig na lang dito si Ogata habang sinasabi sa sarili na hindi man lang ito kinakabahan para bukas. Hindi napigilan ni Ogata ang sarili kaya tinanong na nito ang binata kung hindi ba ito nakakaramdam ng pressure, pero sinabi ni Kinata na pagdating sa racing ay hindi siya kinakabahan lalo na at matagal niya na iyong ginagawa. Maya-maya pa, inianunsyo na ni Tanaka na natapos si Akaba sa pansamantalang ika-2 pwesto, habang si Soatari ay nananatili pa ring nangunguna. Sunod na sumalang si Taylor, at habang nasa starting line pa lang ay sinasabi na nito sa sarili na hindi siya maaaring magkamali. Ngunit sa huli, pansamantala lamang siyang nasa ika-5 pwesto. Kinagabihan, maagang nagtungo si Kinata sa kanyang kwarto.
Doon ay umupo siya sa sahig habang tahimik na nagko-concentrate at iniisip na para bang nasa mismong time trials na siya. Kinabukasan, maaga silang nakarating ni Ogata, at habang nag-uusap pa lamang ang dalawa ay dumating din si Eva para umano sumuporta. Sinabi ni Eva na dapat pagsikapan ni Hinata na maabot ang pansamantalang ika-12 pwesto ng buong lakas. Mahihirapan umano ito pero kailangan nitong gawin iyon para makapasok sa karera. Gayunpaman, para kay Hinata ay malaki na umano ang ipinagbago ng 86 GT kaya hanggat hindi umano siya nagkakamali ay meron siyang tsansa. Hindi nagtagal ay pumunta na si Hinata sa gate, pero habang hinihintay ang hudyat ng pagsisimula ay nag-flying kiss muna rito ang angel na si Sato, bagay na ikinagulat ng binata at ikinainis naman ni Ren na Noy nanunood sa telebisyon. Pagkatapos ng 10 segundo ay nagsimula ng umarangkada si Hinata. Samantala, habang halos manikip ang dibdib ni Ogata sa kaba ay sinasabi naman ni Eva sa sarili na ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang mapunta sa booth ni Hinata ay dahil may access doon sa telemetry na hindi nakikita ng karaniwang manunood. Kapag natuklasan umano ni Eva ang sikreto ng bilis ni Hinata ay aangkinin niya iyon. Makalipas lang ang ilang segundo ay nagulat sina Ogata, pati na rin ang announcer nang makita na nasa ika-13 pwesto na si Hinata. Hindi makapaniwala si Eva sa ipinapakitang bilis ng binata, gayong ang pagkakaalam niya ay hindi nagalaw ang makina ng sasakyan nito.